Ang boss na naglalaman ng demonyo ang mabilis na tumatakbo sa kalsada. Nang dumaan ang boss sa isang teritoryo, agad napansin ni Hana ang kakaiba. Masyadong mabilis ang takbo ng boss sa mataong kalsada, dahilan upang matakot ang mga estudyanteng sakay nito. Agad na lumapit ang guro at pinaalalahanan ang driver na magbagal, ngunit sa mga sandaling iyon ay sinapian na siya ng demonyo. Hindi niya pinansin ang babala ng guro at sa halip ay lalo pang binilisan ang takbo. Tumawid pa siya sa isang pulang ilaw at bumangga sa isang sasakyang nasa harapan. Ngumiti ng may kasiyahan ang driver habang nagkakagulo na ang trapiko. Natukoy na ni Hana ang target. Sinubukan niyang tawagan ang ibang miyembro ng grupo ng mga demon hunter upang humingi ng tulong. Papunta ang boss sa isang lugar na may ginagawang gusali. Sa kabila ng senyas ng mga trabahador, hindi nagpakita ng balak ang driver na baguhin ang direksyon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Mayok na may dalang dalawang bakal na pamalo. Inihagis niya ang mga ito ng diretsyo sa boss, ngunit naiwasan ito ng driver. Gamit ang natitirang bakal, sinaksak niya ang gilid ng boss. Bagamat hindi nito tuluyang napahinto ang boss, nagawa nitong baguhin ang direksyon at naiwasan ang isang malaking sakuna. Agad na ipinaalam ni Mayok kay Hana ang direksyong tinatahak ng boss. Tumakbo naman siya upang gamutin ang mga nasugatang trabahador. Nakahabol si Hana sa boss. Sinubukan ng driver na iliko ang boss upang alisin siya, ngunit nabigo ito. Mabilis na sumampa si Hana sa boss. Malakas niyang sinipa ang driver. Mabilis niyang kinuha ang manibela upang maiwasan ang paparating na truck. Ngunit nang suriin niya ang preno, napansin niyang sira na ito. Agad niyang ipinaalam sa mga kasama ang nangyayari. Si Motak, na nasa malapit, ay nagbigay ng payo na patakbuhin ang bus patungo sa tulay na ginagawa pa lamang. Pagkatapos nito, tumakbo si Motak upang harangin ang bus, ngunit masyadong mabilis ang takbo nito. Hindi niya ito napahinto. Biglang nagising ang driver at sinunggaban si Hana sa lake. Mukhang wala na siyang magagawa sa sitwasyong iyon. Sa sandaling iyon, pumasok ang bus sa teritoryong pinatawag. Biglang lumakas ng husto ang kapangyarihan ni Hana. Mag-isa niyang nalupig ang driver ng walang kahirap-hirap. Hinawakan pa rin niya ang manibela upang kontrolin ang mabilis na takbo ng bus. Dahil sa hindi mapahinto ang sasakyan, napilitan si Motak na tumakbo patungo sa tulay. Hinarang niya ang bus sa hangganan ng teritoryo at ginamit ang kanyang katawan upang pigilan ito. Ginamit ni Motak ang lahat ng lakas upang pabagalin ang takbo ng bus. Unti-unting huminto ito sa gilid ng tulay. Nang maayos na ang lahat, sinuri ni Hana ang kalagayan ng mga estudyante. Sa pagkabigla ng lahat, muling nagising ang driver. Hinostage niya ang isang batang babae, itinutok ang sirang salamin sa leeg nito. Walang sinuman sa paligid ang naglakas loob na kumilos. Sa sandaling iyon, may isang taong pumigil sa braso ng driver, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Somon. Nang maramdaman ng driver na wala na siyang paraan upang makatakas, niyakap niya ang batang babae at tumalon sa ilog. Nagpanik ang lahat sa nakita, ngunit kalmado lang si Somon. Ginamit ni Somon ang kanyang lakas upang buhatin ang driver sa ere. Dahan-dahan namang lumipad ang batang babae papunta sa kanyang mga bisig ng ligtas. Pinataas pa ni Somon ang driver sa ere bago ito pinakawalan at hinayaang bumagsak sa lupa. Pagkagising ng driver, malakas na sinuntok siya ni Somon dahilan upang tumilapon ito ng malayo. Pagkatapos, tinawag ni Somon ang demonyong nasa loob ng driver at tuluyang pinalabas ito. Nang araw na yon, naglalakad sina Hana at Somon sa kalsada nang makita nila ang isang batang lalaking nang tutormenta ng hayop. Mabilis na tumakbo si Somon upang pigilan ang bata. Ngunit nalaman nilang isang laruan lamang pala ang hayop. Nagalit si Somon nang magsalita ng bastos ang batang si Junwei. Tinanong niya ang bata tungkol sa sugat sa noo nito, ngunit hindi sumagot si Junwei at tumakbo palayo. Pag-uwi ni Junwei, nadatnan niyang binubugbog ng kanyang ama ang kanyang ina. Pinipilit ng ama na ibigay ng kanyang ina ang pera para ipagpatuloy ang pagsusugal. Nang makita siya ng ama, agad siyang hinuli at tinanong kung saan nakatago ang pera. Hindi talaga alam ni Junwei kung nasaan iyon, kaya't lalong nagalit ang ama. Akmang sasaktan na si Junwei nang biglang lumitaw si Somon at pinigilan ito. Binasa ni Somon ang alaala ng ama at napagtanto niyang isa itong napakasamang asawa at ama. Lagi nitong binubugbog ang kanyang mag-ina. Binalaan ni Somon ang ama na huwag na niyang makikitang mangyari muli ang ganoong tagpo. Matapos iyon, pinalaya niya ang ama. Subalit bago pa ito makalayo ng husto, lumapit si Hana at binigyan ito ng isa pang leksyon. Nakita rin niya ang alaala ng ama. Bukod sa pananakit, nalaman niyang adik din ito sa pagsusugal. Agad tumawag si Hana ng pulis upang hulihin ang masamang ama. Di nagtagal, dinala ni Somon at Hana si Junwei at ang kanyang ina sa noodle shop ng kanilang grupo. Si Motak, na nagtatrabaho sa himpilan ng pulisya, ang nagpakulong sa mapangabusong ama ng matagal. Pinayuhan din ni Mayok ang ina at si Junwei na huwag mahiyang bumisita sa kanila kung nais nilang kumain ng noodles o makipag-usap. Nakaramdam ng awa ang lahat sa sinapit ng mag-ina. Samantala, si Jusyok ay isang bombero. Ngayong araw, sinamahan niya ang kanyang asawa sa check-up ng kanilang dinadalang sanggol. Sabik ang mag-asawa na makilala ang kanilang unang anak. Maging si Jusyok ay naiyak sa tuwa dahil malapit nang matupad ang pangarap niyang maging ama. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, isang balita sa TV ang biglang nagpaiba sa kanilang mga mukha. Ang isang manlulokong nagngangalang Park ay dinakip ng pulisya, may dalang halagang umaabot sa daan-daang bilyong won. Ang nakakaalarma ay naging biktima rin ni Jusyok at ng kanyang asawa ang naturang manluloko. Yumao na ang kasabwat nitong si Chang Jae, kaya't walang nakakaalam kung saan itinago ang pera. Labis na nasaktan si Minji nang marinig ang balita. Sa isang liblib na lugar sa China, isang lalaki ang nanonood ng balita tungkol sa scam sa Daegu. Ang mag-asawang ito ay mga demonyo na nagkukunwaring tao. Pinaplano nilang bumalik sa Korea upang kunin ang perang kanilang nawala. Sa labas, ang grupo ng mga demon hunter sa China ay palihim na pumapasok sa bahay. Isang babae ang nakakita ng maraming bangkay sa isang silid. Lumapit siya sa isang batang buhay pa at inalok ng tulong. Ngunit labis itong natatakot. Nang makita ang isang batang babaeng naghihinalo, agad lumapit si Miso upang gamutin ang sugat nito. Sa sandaling iyon, sumilip ang isa pang batang lalaki na may mapanukso at hamak na tingin. Noon lang napagtanto ni Miso na ang batang iyon ay isa ring demonyo. Biglang naglaban ang dalawa sa isang matinding sagupaan. Ang binata ay sinuntok ni Miso at bumagsak sa lupa. Nang maramdaman niyang hindi na niya kayang lumaban, kinuha niya ang batang babae sa tabi niya bilang bihag.
Kaagad pagkatapos, sinaksak niya ng malubha ang batang babae at itinapon ito kay Miso. Habang hindi pa nakapokus si Miso, bigla siyang sumugod at pinatay si Miso. Matapos iyon, sinipsip niya ang kaluluwa mula sa katawan ni Miso na lalong nagpalakas sa kanya. Samantala, isa pang Demon Hunter ang nakikipaglaban kay Pilguang, isang demonyong hindi pangkaraniwan. Masyadong malaki ang agwat ng kanilang lakas, kaya't madaling natalo ni Pilguang ang Demon Hunter. Kaagad pagkatapos, sinipsip rin ni Pilguang ang kaluluwa ng Demon Hunter, dahilan upang maging pula ang kanyang mga mata. Samantala, naghihintay naman si Jelly, isa pang demonyo, upang paslangin ang isa sa mga kasamahan ni Miso. Tumalon si Jelly at umatake mula sa likuran. Agad namang kumuha ng sandata ang kasamahan ni Miso upang lumaban. Ngunit sa huli, hindi nila natalo si Jelly. Naipin ni Jelly sa sahig ang kasamahan ni Miso at pinatay ito. Tulad ng dati, sinipsip rin ni Jelly ang kaluluwa ng napatay niyang kalaban. Dumating din sa oras na iyon ang pinuno ng grupo ng Demon Hunters na si Dujun. Nang makita si Pilguang, ginamit kaagad ni Dujun ang kanyang lakas upang ihagis ito sa lupa. Sunod-sunod na mga bagay ang lumipad patungo kay Pilguang. Ginamit ni Dujun ang lahat ng kanyang lakas. Pinagsusuntok si Pilguang hanggang sa mawalan ito ng lakas na tumayo. Akala ng lahat ay tapos na ang laban, ngunit nagkamali sila. Kinontrol ni Pilguang ang baril at itinuro ito kay Dujun. Ngunit sa isang sulyap lamang, binago ni Dujun ang direksyon ng baril pabalik kay Pilguang. Hawak ang baril, dahan-dahang lumapit si Dujun kay Pilguang. Ngunit nang hilahin niya ang gatilyo, napagtanto niyang isa pala itong bitag. Tinakpan ni Pilguang si Dujun ng isang damit at pinatay siya gamit ang maraming saksak ng espada. Kaagad pagkatapos, sinipsip rin ni Pilguang ang kaluluwa ni Dujun. Nagkaroon ng nakakatakot at kakaibang anyo si Pilguang at ang kanyang lakas ay lalong lumakas ng maraming beses. Kinabukasan, naglakbay pabalik sa Korea ang tatlong demonyo. Dahil sa kanilang lumakas na kakayahan, tiwala silang makakalikha sila ng sariling mundo kung saan sila ang maghahari. Samantala, nalaman ng grupo ng Demon Hunters sa Korea ang tungkol sa insidente noong nakaraang gabi. Sa China, nag-aalala ang lahat dahil naging mas malakas pa ang mga demonyo. Dahil sa pagsipsip nila ng mga kaluluwa ng Demon Hunters, halos wala nang pinagkaiba ang kanilang lakas sa mga Demon Hunter. Sa parehong oras, dumating ang mga siga sa bahay ni na Junwi at ng kanyang ina upang maningil ng utang na kinuha ng kanyang ama. Nang gabing iyon, naramdaman ni Hana na nasa panganib si na Junwi at ang kanyang ina. Kaagad nagpunta ang buong grupo sa lugar. Dahil alam ng mga siga na hindi makakabayad ng utang ang ina ni Junwi, kinuha nila ang mag-ina at dinala sa kanilang base. Ang balak nila ay operahan ang mag-ina upang ibenta ang kanilang mga bahagi ng katawan. Sa kabutihang palad, dumating ang grupo ng Demon Hunters sa tamang oras. Agad silang kumilos at isa-isang pinabagsak ang mga siga. Kung kaya nilang manghuli ng mga demonyo, walang laban sa kanila ang mga ordinaryong tao. Makalipas ang ilang sandali, naresolba ng maayos ang lahat. Nang makita nilang nawalan ng malay ang ina ni Junwi, agad ginamit ni Meyok ang kanyang kakayahan upang gisingin ito. Nagyakapan ng umiiyak si na Junwi at ang kanyang ina matapos ang lahat ng nangyari. Lahat ng mga tao sa paligid ay nakaramdam din ng tuwa para sa kanila. Ang pangalan ng lalaking ito ay Jokbong, isang medyo hangal ngunit mabait na tao. Ang trabaho niya araw-araw ay linisin ang dumi ng mga baka sa kanilang dairy farm. Maaga niyang tinapos ang trabaho dahil may pupuntahan siyang blind date. Dumating ang isang magarang babae sa kanilang pinag-usapang lugar. Ngunit nang makita ang anyo ni Jokbong na mukhang hangal, agad siyang nagpasya na umalis. Sa sandaling iyon, tinawag muli ni Jokbong ang pangalan ng babae kaya't hindi ito makaalis. Sa buong usapan, ang tanging pinag-uusapan lamang ni Jokbong ay tungkol sa dumi ng baka at ang kanilang mga baka sa bahay. Dahil dito, hindi mapakali ang babae. Nagpaalam siyang aalis na at iniwan ang kanyang telepono sa mesa. Nang mapansin ito ni Jokbong, agad niyang kinuha ang telepono at tumakbo para ibalik ito sa babae. Habang tumatawid dito sa kalsada, biglang may paparating na truck na diretsyo sa babae. Kaagad na tumakbo si Jokbong at itinulak ang babae palayo. Siya naman ang sinalpok ng truck ng diretsyo. Dahil sa tindi ng banggaan, agad na nawalan ng malay si Jokbong. Si Motak, na saksi sa insidente, ay mabilis na dinala si Jokbong sa ospital. Habang nakatayo sa labas ng emergency room, umiiyak ang ama ni Jokbong para sa kanyang pinakamamahal na anak. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya naprotektahan si Jokbong. Katabi niya, naramdaman ni Motak na mabait at mapagmahal na anak si Jokbong sa kanyang mga magulang. Ito ang taong matagal nang hinahanap ni Motak upang isama sa grupo ng mga Demon Hunter. Sa kanyang pagkakakoma, nagising si Jokbong dahil sa dila ng baka na tila hinahaplos siya. Nagulat siya at hindi alam kung nasaan siya. Sa sandaling yon, dahan-dahang lumapit si Wijen at kinausap si Jokbong. Sinabi ni Wijen na nasa langit siya at namatay siya sa isang aksidente habang inililigtas ang isang tao. Hindi pa rin makapaniwala si Jokbong sa sinabi ni Wijen. Naisip niya na hindi pa siya nakakatagpo ng kasintahan at may isang ama pa siyang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sinabi ni Wijen na maaari niyang gisingin si Jokbong mula sa kanyang pagkakakoma kung papayag siyang maging isang Demon Hunter. Inisip ni Jokbong na wala siyang alam kundi ang paglilinis ng dumi ng baka. Natatakot siyang baka maging pabigat lamang siya sa iba. Narinig ito ni Wijen at sinabi niyang hindi iyon mahalaga dahil mabuti siyang tao at handa siyang magsakripisyo para sa iba. Kailangan ng grupo ng Demon Hunters ang mga taong tulad niya at maaari niyang sanayin ang sarili upang maging malakas. Samantala, nagaganap ang paglilitis kay Park Shong, ang mandaraya. Nandoon din si Minji upang manood ng paglilitis. Galit na galit ang lahat ng mapag-alamang 3 taon lamang na probation ang hatol kay Park Shong. Hindi matanggap ng mga biktima ang ganitong hindi makatarungang hatol. Habang dumadaan sa likod si Park Shong upang iwasan ang mga biktima, bigla siyang sinalubong ng 3 demonyo. Lubos na natakot si Park Shong sa sitwasyong kinasadlakan niya. Kaagad kumilos si Heon at inalis ang 2 bodyguard na kasama ni Park Shong. Naroon sila upang kunin ang perang dinaya ni Park Shong.
Kahit sinabi ni Park Seong na wala siyang alam kung nasaan ang pera, ramdam ng lahat na nagsisinungaling siya. Pinahirapan ni Pil Guang si Park Seong upang pilitin siyang ipagtapat kung saan nakatago ang pera. Sa sandaling yon, nasa labas ng elevator si Min Jae. Bago pa man siya makareact, hinila na siya ng mga demonyo papasok. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ng balita si Ju-Shok na nasa ospital si Min Jae at kritikal ang kondisyon nito. Agad siyang nagmadaling pumunta roon. Inakala ng pulis na si Park Seong ang pangunahing suspect. Posibleng pinatay ni Park Seong si Min Jae bago nagpakamatay. Ngunit lahat ng ito ay kagagawa ng tatlong demonyo. Hindi nagtagal namatay si Min Jae dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Ayaw maniwala ni Ju-Shok sa nangyari. Labis siyang nasaktan at sumigaw sa sakit habang tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa mula sa labas ng bintana. Lubos na nagdalamhati si Ju-Shok sa pagkawala ng kanyang asawa at ng kanilang hindi pa isinisilang na anak. Sa libing ni Min Jae, dumalo rin ang mga demon hunter upang makiramay sa kalungkutan ni Ju-Shok. Doon, nalaman ni Ju-Shok na buhay pa si Park Seong. Nagtaka siya kung bakit ang isang taong tulad ni Park Seong ay nakaligtas habang ang kanyang asawa ay namatay. Samantala, nakuha na ng tatlong demonyo ang halagang umaabot sa 90 milyon. Iniisip nila kung ano ang gagawin sa napakalaking halaga ng pera. Nakita ni Pil Guang ang mga teritoryo sa labas ng lungsod. Napansin niya na may mga grupo ng demon hunter doon, katulad ng sa China. Samantala, matapos pumayag na sumali sa grupo ng demon hunters, nagising si Jokbong. Nagulat siya dahil pakiramdam niya ay napuno siya ng sigla. Katabi niya, si Motak ay naghihintay pa rin sa kanyang paggising. Pagkatapos noon, dinala ni Motak si Jokbong sa kanilang grupo upang ipakilala siya sa lahat. Masaya ang lahat na tanggapin ang bagong miyembro. Binigyan nila si Jokbong ng uniforme at kumuha sila ng mga larawan bilang alaala. Nagpunta ang grupo ng demon hunters sa ospital kung saan ginagamot si Park Seong. Nais nilang alamin kung ano ang nangyari sa loob ng elevator noong araw na yon. Ipinatong ni Hana ang kanyang kamay sa mukha ni Park Seong upang basahin ang kanyang alaala. Doon, nalaman niya na ang mga demonyo mula sa China ang may kagagawan ng lahat. Matapos silahin si Min Jae papasok sa elevator, pinilit ni Pil Guang na si Park Seong ang pumatay sa kanya. Sa kabila ng paulit-ulit na pagmamakaawa ni Min Jae dahil siya ay buntis, hindi siya nakatakas sa mga demonyo. Kinabukasan, mag-isa si Pil Guang na nagpunta sa Sister's Noodle Shop. Pumasok siya sa loob na ikinagulat ni Somon. Pumunta si Pil Guang doon upang sadyang galitin ang mga demon hunters. Ang kanyang lakas ngayon ay halos katumbas na ni Somon. Ginamit niya ang kanyang panloob na enerhiya upang yumanig ang buong gusali na parang lumilindol. Sa kabilang panig, ginawa rin ni Somon ang parehong bagay upang pigilan ang pagbagsak ng gusali. Sa loob ng shop, dalawang magkasalungat na teritoryo ang nabuo. Naramdaman ni Miyok at Hana na si Pil Guang ang demonyong matagal na nilang hinahanap. Patuloy na ginamit ni Pil Guang at Somon ang kanilang lakas laban sa isa't isa. Nagsimulang mabasag ang bintana sa kanilang tabi at muntik ng tuluyang madurog. Hanggang sa huminto si Pil Guang at muling bumalik ang lahat sa katahimikan. Dumating lamang siya upang ipakita ang kanyang lakas. Ito ang nagsilbing panimula ng nalalapit na labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Pag-alis ni Pil Guang mula sa noodle shop, halos maubos ang lakas ni Somon. Nagsimula siyang dumugos sa ilong. Sa kabilang panig, ganoon din si Pil Guang. Hindi niya maaaring maliitin si Somon. Kinabukasan, habang inilipat ng mga pulis si Park Seong sa detention center, isang truck ng bombero ang biglang humarang sa daan. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Ju-Shok. Ginamit niya ang hose ng tubig upang patumbahin ang bawat pulis. Dumating siya upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Min Jae. Gamit ang isang palakol, sinubukan niyang patayin si Park Seong. Sa kabutihang palad, dumating si Motak sa tamang oras upang pigilan si Ju-Shok. Napaluha si Ju-Shok dahil hindi niya magawang patayin si Park Seong ng sarili niyang mga kamay. Inaresto si Ju-Shok at dinala sa detention center. Sinampahan siya ng kasong paghadlang sa mga otoridad at tangkang pagpatay. Labis na nalungkot si Somon sa sinapit ni Ju-Shok. Sinisisi niya si Ju-Shok dahil alam niyang mabuting tao ito. Bakit niya nagawa ang ganoong bagay? Ngunit masyadong mabigat ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak para kay Ju-Shok. Hindi na niya nagawang panatilihin ang kanyang katinuan. Habang nasa kulungan, nilapitan si Ju-Shok ng 3 bilanggo upang galitin siya. Minaliit at ininsulto nila si Ju-Shok gamit ang masasakit na salita. Hindi na niya kinaya pa kaya't binugbog niya ang isa sa kanila hanggang mawala ng malay. Dumating ang ilang mga gwardiya ng kulungan upang pigilan siya. Matapos iyon, inilipat si Ju-Shok sa isang solitary confinement. Sa huling sandali ng kanyang paghihirap, agad na pumasok sa isipan ni Ju-Shok ang ideya ng pagpapakamatay. Gusto na niyang lisanin ang mundong ito upang makasama ang kanyang asawa at mga anak. Sa sandaling sipain ni Ju-Shok ang upuan, biglang lumitaw ang isang demonyong espiritu. Dahan-dahan itong pumasok sa katawan ni Ju-Shok. Ang damit na nakasabit sa kanyang leg upang tapusin ang kanyang buhay ay bigla ring naputol. Isang demonyo ang nagligtas sa kanya. Kinabukasan, biglang natakot si Jokbong dahil may naamoy siyang masangsang amoy. Pakiramdam niya ay may amoy ng demonyo sa kanilang farm ng baka. Agad na pumunta ang lahat sa farm, ngunit pagdating nila, walang demonyo na nakita. Nagtipon ang lahat upang sermonan si Jokbong. Taos puso rin siyang humingi ng paumanhin dahil ang amoy ay halos kapareho ng isang demonyo. Nang paalis na sana sila, naramdaman ni Hana na talagang may demonyo sa paligid. May dalawang grupo ng demonyo sa malapit. Ang isang grupo ay nasa mga damuhan sa gilid ng National Highway at ang isa pa ay nasa Dongin Museum. Agad na naghiwalay ang grupo upang habulin ang mga demonyo. Sina Miyok at Chairman Jangmul ay pumunta sa museo, habang ang iba ay nagtungo sa damuhan upang maghanap. Habang pumapasok sina Miyok at Jangmul sa museo, nakita nila si Pil Guang. Pinatay niya ang isang tao gamit ang baril. Itinapon ni Pil Guang ang kanyang baril at nais makipaglaban ng walang armas. Kasabay nito, biglang lumitaw si Hiyon upang salakayin sina Miyok at Jangmul. Sinubukan nilang sugurin si Pil Guang, ngunit napakalayo ng agwat ng kanilang lakas. Sa isang kumpas lamang ng kamay ni Pil Guang, tumilapon sila ng malayo. Sa kabilang panig, hindi makontak ni Sumon sina Miyok at Jangmul. Nang maramdamang may mali, agad na nagtungo sina Sumon at Motak sa museo. Samantala,
Samantala, sina Meyok at Jangmul ay patuloy na tinatanggap ang mga suntok mula kay Hiyon. Nagpatuloy ang labanan ng dalawang panig habang nanonood si Pilguang na tila naaaliw sa kanilang laban. Habang nakatakdang tapusin ni Meyok si Hiyon gamit ang sibat, agad na ginamit ni Pilguang ang kanyang lakas upang pigilan siya. Kinontrol niya ang sibat sa kamay ni Meyok at itinutok ito kay Jangmul sa kritikal na sandali. Biglang may lumipad na kutsilyo patungo kay Pilguang. Pagkatapos noon, isang teritoryo ang nabuo at walang iba kundi si Sumon ang nagpakita. Dahan-dahan nilang nilapitan ang isa't isa at agad na nagsimula ang labanan. Naitulak ni Sumon si Pilguang, ngunit nanatiling hindi nasaktan si Sumon. Ginamit ng dalawa ang lahat ng kanilang lakas upang talunin ang isa't isa. Pareho silang ayaw magpatalo. Labis na natuwa si Pilguang na makalaban ang isang karapat-dapat na kalaban, at ganoon din ang naramdaman ni Sumon. Patuloy silang nagsagupaan at nagpalitan ng mga galaw, ngunit walang natukoy na nagwagi. Nang hindi inaasahan, tumilapon si Sumon sa pader matapos siyang tamaan ni Pilguang. Dahil sa lakas ng mga demonyo sa paligid, hindi na siya makagalaw. Naisip ni Sumon ang pagkamatay ni Minji at ang kalagayan ng kanyang asawa na si Jushok. Lumaki ang galit sa loob ni Sumon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang muling buuin ang teritoryo at pinalaya ang sarili. Itinaas ni Sumon si Pilguang at ginapos ito sa ere. Sa sandaling matatapos na ang laban, biglang dumating si Jangmul. Agad itong napansin ni Pilguang at dinampot ang baril at itinutok kay Jangmul. Nakita yun ni Sumon at agad niyang sinagip si Jangmul, tinanggap ang bala para sa kanya. Nang lumingon si Sumon, nakatakas na si Pilguang. Samantala, sa tulong ni Motak, madali nilang natalo si Hiyon. Pagkatapos noon, tinawag ni Meyok ang demonyo mula sa loob ni Hiyon. Sa kabilang banda, hinahabol ni Hana at Jokbong ang demonyong si Jali sa damuhan. Mas mabilis si Jali kaysa sa inaasahan nilang dalawa. Hindi magamit ni Jokbong ang kanyang pangamoy upang matukoy si Jali. Bigla itong lumitaw at tuloy-tuloy na umatake. Upang matukoy ang lokasyon ni Jali, kinailangan gamitin ni Hana ang kanyang pandinig at naging epektibo ito. Matapos ang mahabang labanan, sa wakas ay nanalo si Hana. Tinamaan niya sa isang mata si Jali gamit ang kanyang kamay. Agad na tumakbo si Jali upang iligtas ang kanyang sarili. Pagbalik sa base, sinisi ni Jangmul si Sumon dahil ginamit nito ang sariling katawan para tanggapin ang bala. Dahil si Sumon ang pinakamahalagang tao sa grupo ng mga Demon Hunter, pwedeng mamatay si Jangmul pero hindi si Sumon. Umaasa sa kanya ang lahat ng miyembro ng grupo. Hindi nila magagawa ang anumang bagay kung wala siya. Samantala, pagbalik ni Jelly, labis itong nagalit nang makita niyang nabulag ang isa niyang mata. Gusto niyang utusan si Pilguang na maghiganti, ngunit sinabi nito na hindi pa tamang panahon. Sa totoo lang, mas malakas si Sumon kaysa sa kanya. Ngunit habang lumalakas si Pilguang, mas lalo niyang ginusto ang kaluluwa ni Sumon. Sa loob ng bilangguan, matapos masapian ng demonyo si Jushok, madalas siyang nananaginip ng mga kakaibang bagay. Patuloy siyang tinutukso at inaakit ng demonyo upang kontrolin ang kanyang isipan na ang layunin ay gawing masama siya. Biglang nagising si Jushok sa takot. Nakatayo siya ngayon sa pagitan ng hangganan ng kabutihan at kasamaan. Matapos ang mga sinabi ng demonyo, kinabukasan, nagpa siya si Jokbong na umalis sa grupo ng mga Demon Hunter. Matapos ang kanyang mga naranasan, naramdaman niyang wala siyang silbi. Natatakot siyang baka maging pabigat siya sa lahat. Kinagabihan, pinuntahan ng grupo si Jokbong sa kanilang bahay upang kumbinsihin siyang bumalik. Pakiramdam ni Jokbong ay hindi na niya naamoy ang presensya ng mga demonyo. Hindi rin niya maintindihan kung bakit. Bigla na lang lumitaw ang kapangyarihang iyon at bigla rin itong nawala. Ayaw nang bumalik ni Jokbong. Ayaw niyang makaapekto sa lahat dahil sa kanya. Matapos iyon, magalang niyang pinaalis ang grupo. Kinabukasan, nakaupo si Jokbong sa bukid nang bigla niyang maalala ang grupo ng mga Demon Hunter. Sinabi niya sa sarili na huwag na niya itong isipin, ngunit patuloy itong bumabalik sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng kanyang ama upang kumuha ng mga kahel at alak na bigas para ibigay sa pinuno ng nayon. Sa bahay ng pinuno ng nayon, gusto ng anak na ibenta ang burol, ngunit tumanggi ang pinuno. Galit na galit, kinuha ng anak ang kutsilyo sa kanyang bulsa at sinubukang saksakin ang kanyang ama. Sa delikadong sandali, biglang dumating si Jokbong. Nasaksak ng anak ang binti ng kanyang ama. Lumabas na ang anak ay sinapian ng kaluluwa ng demonyo. Pagkatapos noon, nagwala ito at sinubukang saksakin si Jokbong, ngunit nabigo. Nang makatakbo ang kanyang ama, hinabol siya ng anak upang patayin. Sinubukan ding habulin ni Jokbong upang pigilan ito. Pagkatapos noon, binugbog si Jokbong. Nang makita ito ng kanyang ama, agad siyang tumakbo upang tulungan si Jokbong, ngunit hindi nasaktan ang anak ng pinuno ng nayon at nawalan ng malay ang ama ni Jokbong matapos itong suntukin. Ginamit ng anak ang pala upang paulit-ulit na hampasin si Jokbong habang ginagamit nito ang katawan upang protektahan ang kanyang ama. Samantala, natanggap ni Hana at Sumon ang balita at papunta na sila roon. Nang idiniin ng anak ang mukha ni Jokbong sa tumpok ng dumi, biglang naamoy ng kanyang ilong ang presensya ng demonyo. Bigla na lang lumakas ng husto ang lakas ni Jokbong. Binigyan niya ng malakas na suntok ang anak. Dumating sina Hana at Sumon upang panoorin kung paano pinahirapan ni Jokbong ang anak ng pinuno ng ngayon. Matagumpay na natalo ni Jokbong ang kalaban. Pagkatapos noon, hiniling ni Sumon kay Jokbong na tawagin ang demonyo mula sa loob ng anak. Ito rin ang unang pagkakataon niyang ginawa iyon. Pagkatapos ng insidente, nagpa siya si Jokbong na bumalik sa grupo ng mga Demon Hunter. Gusto niyang iligtas ang mundo. Ito na ang pagkakataon kung saan mas tiwala siya sa sarili kaysa dati. Bago ang araw ng paglilitis, kinausap ni Jushok ang kanyang abogado. Pinayuhan siya ng abogado na iwasan ang mga tanong na mahirap sagutin. Kung mahihirapan siyang sumagot, sabihin na lang niyang hindi niya maalala. Nahati sa dalawang bahagi ang isipan ni Jushok. Isang bahagi ay nakikinig sa sinasabi ng abogado, habang ang isa naman ay sa mga salitang ibinubulong ng demonyo sa kanya. Kinabukasan, nagsimula na ang paglilitis ni Jushok. Naroon ang lahat ng miyembro ng grupo ng mga Demon Hunter.
Tumayo si Motak bilang saksi ni Jusyok tungkol sa insidente ng pagharang sa sasakyan ng pulis. Ngunit sa palagay ni Motak, ang ginawa ni Jusyok noon ay hindi mukhang nais niyang pumatay ng tao. Nakagugulat, naroon din sa ibaba ang dalawang demonyo na sina Pilguang at Jelly. Walang sinuman sa korte ang nakapansin nito. Sa itaas, sinabi ni Jusyok na tunay siyang nagsisisi, ngunit kung mababalik niya ang panahon, nanaisin pa rin niyang patayin si Park Shong. Nagulat ang lahat sa korte. Mukhang unti-unti nang naapektuhan ng dugo ng demonyo ang kaluluwa ni Jusyok. Nakatayo sa tabi niya, agad na ipinagtanggol siya ng kanyang abogado. Baka hindi pa siya lubos na nakakabangon mula sa pagkamatay ng kanyang asawa, kaya humiling ang abogado ng pagpapaliban sa susunod na pagdinig. Sa ibaba, hindi rin maintindihan ni Sumon ang sinasabi ni Jusyok. Nakangiti si Pilguang ng masaya. Sa labas, hinabol ni Sumon si Jusyok upang tanungin siya tungkol sa kanyang mga sinabi. Sinabi ni Jusyok na hindi niya kayang patawarin si Park Shong. Iyon ang katotohanan, gusto niyang pabayarin si Park Shong. Kinagabihan, pinasok ni Pilguang at Jelly ang bahay ni Jusyok. Pakiramdam ni Pilguang, si Jusyok ang magiging tagapagligtas niya. May balak si Pilguang na hikayatin si Jusyok na sumama sa kanya. Nang makita ang mga mata ni Jusyok sa korte, naisip ni Pilguang na pinipigilan nito ang kapangyarihan ng demonyo. Kinabukasan, pumunta si Pilguang sa bilangguan upang makita si Jusyok. Gumamit siya ng mga mapanuksong salita tungkol kay Minji upang galitin si Jusyok. Nagreklamo ang bantay sa ingay, kaya't agad na pinatay ni Pilguang ang bantay. Pagkatapos noon, sinira niya ang kamera na nagre-record. Sinabi ni Pilguang na pumunta siya roon upang tulungan si Jusyok na malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Minjay, ngunit hindi niya pa maaaring sabihin ang buong katotohanan sa ngayon. Samantala, muling nakita ni Hana ang kanyang kaibigang si Dewey. Nang hawakan ni Dewey ang kanyang kamay, nabasa ni Hana ang mga alaala nito. Lumabas na maraming taon na ang nakalipas, kumatose si Hana sa kama ng ospital. Si Dewey ang palaging nasa tabi niya araw at gabi upang alagaan siya. Isang araw, bigla siyang sumama sa grupo ng mga demon hunter at umalis nang hindi nagpaalam. Dito napagtanto ni Hana kung gaano siya kamahal ni Dewey. Kinahapunan, habang naglalakad sa daan, naamoy ni Jokbong ang presensya ng isang demonyo. Napagtanto niyang ito ay amoy ng demonyong si Jelly. Agad na sinundan ng grupo ang bakas ng demonyo. Samantala, nakipagkita si Jelly sa isang kriminal na gang. Dumating siya roon upang kunin ang kanyang pera, ngunit tumanggi ang boss. Agad na nagpadala ng mga tauhan ng boss upang labanan si Jelly, ngunit paano nila ito matatalo? Ilang segundo lang, pinabagsak na niya ang lahat ng tauhan. Sa pagkakataong iyon, dumating na rin ang grupo ng mga demon hunter. Natakot si Jelly at agad na tumakas nang makita sila. Naiwan si Sumon upang gamutin ang sugat ng boss habang patuloy na hinabol ni Jokbong ang demonyo. Sinira ni Jelly ang mga air duct upang harangan ang mga humahabol sa kanya. Nahigop ito ni Jokbong, dahilan upang magkaproblema ang kanyang ilong. Dahil dito, mabilis na nakatakas ng ligtas si Jelly. Kinagabihan, pumunta si Motak at Sumon sa isang paglalabahan. Naisip ni Motak na ito ang lugar kung saan madalas magpunta ang grupo ng mga naglalaban ng pera sa freezer room. Tama nga siya. Ito ang lugar na ginagamit nila upang maglaban ng pera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nabura ang mga datos sa computer. Natuklasan nilang may isa pang taong naroon. Mabilis nilang hinabol ang taong iyon, ngunit nakatakas ito. Samantala, pumunta sina Pilguang at Jelly sa bilangguan. Pumasok sila roon ng walang takot at madali nilang tinalo ang bawat bantay ng bilangguan. Nang humarap kay Pilguang, gustong malaman ni Jusyok ang katotohanan na alam nito, ngunit tumanggi si Pilguang na sabihin, dahilan upang labis na magalit si Jusyok. Gayunpaman, hindi sapat ang lakas niya upang labanan ang isang demonyo tulad ni Pilguang. Si Jelly naman ang sumunod na nanakit kay Jusyok, pisikal at mental. Binugbog nila siya hanggang sa dumugo ang kanyang bibig. Gusto ni Pilguang na sumama siya sa kanila bago nito ibunyag ang katotohanan. Nang mawalan ng malay si Jusyok, iniwan siya ni Pilguang at Jelly. Kinabukasan, inilipat si Jusyok sa klinika ng bilangguan. Muli na namang lumitaw sa kanyang panaginip ang demonyo. Ginamit pa rin ito si Minji upang manipulahin ang kanyang isipan. Pagkagising ni Jusyok, bigla niyang naramdaman na puno siya ng lakas. Ibang-iba ang pakiramdam ng kanyang katawan kaysa sa dati. Sa mga sandaling iyon, dumating ang dalawang preso upang manggulo. Dahil sa nadagdagang lakas matapos tanggapin ang kaluluwa ng demonyo, madali niyang natalo ang dalawang preso. Para siyang demonyo na pinaparusahan ang kanilang mga katawan. Matapos iyon, naglakad siya palabas ng bilangguan ng mag-isa. Kahit saan siya dumaan, bumagsak ang mga katawan ng mga bantay. Walang sinumang makapigil kay Jusyok sa mga oras na iyon. Madali niyang nilampasan ang gate ng bilangguan. Samantala, labis na nagulat si Sumon nang makita ang tagpong iyon. Napagtanto rin niyang si Jusyok ay sinapian na ng kaluluwa ng demonyo. Sinubukan ni Sumon na paalisin ang demonyo, ngunit agad siyang pinigilan ni Jusyok gamit ang kanyang lakas. Pinayuhan ni Jusyok si Sumon na huwag siyang pakialaman dahil gagawin niya ang lahat upang maipaghiganti si Minjay. Agad na tinangkang pigilan ni Sumon si Jusyok, ngunit imposible ito. Hindi inasahan ni Sumon na magiging ganito kalakas si Jusyok. Agad na isinanda ni Jusyok si Sumon sa pader gamit ang isang bakal na bakod. Sinubukan ni Sumon na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang makawala. Dumating ang mga pulis at pinaputukan si Sumon, ngunit sinalo ni Jusyok ang bala para sa kanya. Pagkatapos noon, ginamit ni Sumon ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang natitirang grupo ng mga pulis. Nang bumalik siya, wala na si Jusyok. Sa oras na yon, ninakaw na ni Jusyok ang isang truck sa tabi ng kalsada upang makatakas. Sa likod, nasaksihan ng dalawang demonyo ang lahat. Sinusunod ni Jusyok ang daan na inilatag ni Pilguang at ito pa lamang ang simula ng kanyang paparating na plano. Nakatanggap ng balita si Motak na nakatakas na si Jusyok sa bilangguan, kaya agad siyang pumunta sa ospital kung saan ginagamot si Park Shong upang mag-imbestiga. Sa loob, naroon pa rin si Park Shong at walang anumang kakaiba o bakas ng sapilitang pagpasok. Kinagabihan, pumunta ang mga pulis sa ina ni Jusyok upang ipaalam na nakatakas ito. Labis na nagulat ang ina nang marinig ang balita.
Sinabi ng mga pulis na ipagbigay alam agad sa kanila kung makita niyang muli si Jusyok, ngunit tiyak ng ina na hindi na ito babalik. Ngunit pagkakaalis ng mga pulis, tinawag ng ina ang pangalan ni Jusyok. Naging emosyonal ang mag-ina sa kanilang muling pagkikita. Hindi nakalimutang sisihin ng ina si Jusyok sa kanyang mga ginagawa. Pumunta si Jusyok doon upang makita ang kanyang ina pansamantala dahil marami pa siyang kailangang gawin. Habang naghahanda ng pagkain ng ina, tahimik na umalis si Jusyok. Sa labas, nakaabang pa rin ang mga pulis. Nang makita nila si Jusyok, agad nilang pinalibutan ito. Ginamit ni Jusyok ang kanyang lakas, dahilan upang mawalan ng kontrol ang lahat ng pulis. Itinaas ni Jusyok sa ere ang lahat ng pulis at itinutok ang kanilang mga baril pabalik sa kanila. Sa loob ng bahay, nasaksihan ng kanyang ina ang lahat ng nangyayari. Ngunit ayaw ni Jusyok na pumatay ng kahit sino dahil may natitira pa siyang pagkatao. Inalis niya ang mga humarang sa kanyang daraanan at umalis. Maya-maya, sinundan siya ng kanyang ina. Nagbalak siyang muling magpaalam sa kanyang ina, ngunit nang makita niya sina Hana at Sumun na paparating, mabilis siyang umalis. Pagkatapos noon, hinimatay ang ina ni Jusyok dahil sa labis na awa sa kanyang anak. Ginamit ni Hana ang kanyang kakayahang pangkaisipan upang hanapin si Jusyok. Ang kakaiba ay kaya niyang makita ang teritoryo. Ibang-iba ito sa ibang mga demonyo. Sa pamamagitan ng teritoryo, pinayuhan ni Hana si Jusyok na huminto, ngunit hindi niya magagawa iyon hanggat hindi niya natatapos ang kanyang misyon ng paghihiganti. Nagsagawa ng pulong ang lahat ng miyembro ng grupo upang pag-usapan ang kaso ni Jusyok. Hindi pa rin maintindihan ni Sumun kung bakit sinapian ng demonyo si Jusyok. Karaniwan, sinasapian lamang ng mga demonyo ang mga taong kasing sama nila. Sa palagay ni Wijen, ang galit sa loob ni Jusyok ang dahilan. Natakot ang lahat na baka magkaroon siya ng napakalakas na kapangyarihan. Ano ang mangyayari kung makapatay pa siya ng isa pang tao? Ngayon, nasa ospital ang ina ni Jusyok. Sina Hana at Sumun ay nanatili sa tabi niya upang alagaan siya. Sa kabilang banda, sa bahay sa tapat ng ospital, nandoon ang anino ni Jusyok. Pumunta siya roon dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang ina, ngunit ayaw niyang magpakita. Maya-maya, biglang dumating si Jelly at nangasar. Binanggit ni Jelly ang tungkol sa asawa at mga anak ni Jusyok, dahilan upang labis siyang magalit. Binalaan niya si Jelly na huwag bastusin ang kanyang pamilya. Pagkatapos noon, umalis siya. Sa sandaling iyon, dumating si Pilguang. Natatakot silang maapektuhan si Jusyok ng kanyang ina, kaya gusto nilang gumawa ng paraan upang maiwasan ito. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang demonyo sa ospital. Habang isinasagawa ang operasyon sa ina ni Jusyok, agad na inalis ni Pilguang ang lahat ng doktor sa loob. Tinanggal ni Pilguang ang tubo ng paghinga ng ina ni Jusyok. Biglang napagtanto ng dalawang demonyo na paparating na ang grupo ni Sumun. Mabilis silang umalis. Sa labas, nakasalubong nila si Sumun. Agad na pinindot ni Jelly ang fire alarm na nagdulot ng kaguluhan. Sinamantala ng dalawang demonyo ang pagkakataon at matagumpay na nakatakas. Sa loob, nang makita nilang huminto ang paghinga ng ina ni Jusyok, ginamit ni Meyok ang kanyang kakayahan upang sagipin ito. Dahan-dahang dumaloy ang dugo sa ilong ni Meyok. Sa wakas, bumalik sa normal ang tibok ng puso ng ina ni Jusyok. Sa mga nakalipas na araw, iniimbestigahan ni Motak ang pagkamatay ni Chang Jae, kasabwat ni Park Shong sa panloloko. Natuklasan ni Motak na peke ang bangkay sa pinangyarihan ng sunog sa sasakyan. Buhay pa si Chang Jae at nagtatago. Gusto niyang tumakas kasama ang perang nalabhan. Gusto ng lahat na makita si Chang Jae bago pa siya maunahan ni Pilguang. Kinagabihan, inatasan si Jokbong na magbantay sa ospital kung saan ginagamot si Park Shong. Habang kausap si Jangmul, naamoy ni Jokbong ang isang kakaibang amoy. Amoy ng demonyo yon, kaya agad siyang pumasok upang tingnan. Sa loob, pinatay na ni Jelly ang lahat ng mga security guard at doktor. Agad niyang binihag si Park Shong. Samantala, pumunta si Jusyok sa puntod ni Minjay. Hindi pa rin niya matanggap ang pagkamatay nito. Sa sandaling yon, tinawag ni Pilguang ang teritoryo. Hawak niya si Park Shong at ginagamit ito upang galitin si Jusyok. Sa mga oras na yon, patungo na sa ospital ang mga demon hunters. Sa kabilang bahagi ng gusali, naghihintay sina Pilguang at Jelly na masaksihan ang mga kabuluhang kanilang lilikhain. Sandali lang, nandoon na si Jusyok sa tabi ni Park Shong. Talagang natakot si Park Shong nang makita ang anyo ni Jusyok. Agad nilapitan ni Jusyok si Park Shong at sinakal ito. Ang mga imahe ng paglilitis at ang mga imahe ng kamatayan ni Minji ay patuloy na lumalabas sa isipan ni Jusyok. Tila umabot na sa rurok ang galit ni Jusyok. Hinayaan niyang lumutang si Park Shong sa ere. Sa sandaling iyon, dumating si Sumun. Ipinaliwanag ni Sumun kay Jusyok na hindi si Park Shong ang pumatay kay Minjay. Sa kabilang panig, sinabi ni Hana na si Pilguang ang nagmanyobra ng lahat ng ito. Kinontrol ni Pilguang si Park Shong upang patayin ang kanyang asawa. Ngunit hindi pinansin ni Jusyok ang mga salitang iyon. Malamig niyang binali ang leeg ng manlolokong si Park Shong. Pagkatapos nito, agad na inatake ni Jusyok sina Hana at Sumun. Malubhang nasugatan si Hana nang matagas siya ng kutsilyo. Sunod, sinipsip ni Jusyok ang kaluluwa ni Park Shong. Nagbago ang mga mata ni Jusyok at naging pula. Ang mga ugat sa kanyang katawan ay nagsimulang maging itim. Nararamdaman nito ni Sumun at naghanap ng paraan upang pigilan si Jusyok. Nakalimutan ni Sumun ang kanilang mga damdamin sa pakikipaglaban kay Jusyok. Ginamit niya ang lahat ng kanyang mga superpowers upang itulak si Jusyok mula sa itaas papunta sa lupa. Pinressure ni Sumun si Jusyok sa lupa at paulit-ulit siyang pinagsusuntok sa mukha. Nagsimulang makipaglaban si Jusyok at pinalakas siya ng demonyo sa loob niya. Kung paano tinamaan ni Sumun si Jusyok, ganoon din ang ginawa ni Jusyok, tumama pabalik sa parehong paraan. Sa itaas, masigasig na pinapanood ni Pilguang at Jelly ang kanilang laban. Nagplano si Jelly na tumalon pababa at isipsip ang kaluluwa ni Hana. Si Pilguang naman ay magbabalak na isipsip ang kaluluwa ni Sumun. Sa ibaba, patuloy ang matinding laban nilang dalawa at ngayon, si Sumun ang may kalamangan. Medyo nagdalawang isip si Sumun sa harap ni Jusyok, ngunit nagpasya siyang ipatawag ang demonyo sa loob ni Jusyok. Biglang dumating si Pilguang sa tabi ni Sumun. Nagbitaw siya ng mga salitang nangaasar kay Sumun. Sabay niyang inamin na si Jusyok ay naging ganito dahil sa kanya. Nag-umpisa silang gumamit ng kanilang sariling mga superpowers upang maglaban. Hinila ni Pilguang ang katawan ni Jusyok patungo sa kanya. Pagkatapos, itinulak niya si Sumun palayo. Nang lumingon si Sumun, wala na si Jusyok. Pumunta si Pilguang at si Jusyok. Sa itaas, pinapahirapan ni Jelly ang katawan ni Hana.
Malubha na ang pagkakasugat ni Hana at hindi na kayang lumaban. Sinakal siya ni Jelly pababa at sinabi ang mga huling salita bago patayin siya. Sa sandaling yon, malapit nang mamatay si Hana. Dumating si Sumon sa tamang oras. Agad niyang itinulak si Jelly palayo. Kasabay nito, umakyat din si Sumon. Nagtakbuhan si Jelly sa takot, iniisip kung nasaan si Pilguang ngayon. Matapos dalhin ni Pilguang si Jushok, nagising si Jushok. Ngunit ngayon, may kaluluwa na ng demonyo si Jushok. Nakaupo ang demonyo sa loob ni Jushok at nakipag-usap kay Pilguang. Ibinunyag nito na masyadong malakas ang kalooban ni Jushok at hindi nila ito kayang kontrolin ng buo. Nais ng demonyo na ipagawa kay Pilguang ang isang bagay upang mas mapalakas ang paghihiganti ni Jushok. Kailangan nitong pukawin ang galit ni Jushok. Sa kabilang panig, ligtas nang naibalik si Hana. Kailangan na lang niyang magpahinga upang makarecover. Dito, ipinahayag ni Sumon kay Motak na si Pilguang ang may kasalanan kung bakit naging ganito si Jushok. Ang paghihiganti ni Jushok ay nagsisimula pa lang. Tila hindi lamang si Park Shong ang pinapalayas ni Jushok, kundi pati na rin ang buong grupo ng mga manloloko. Pinayuhan din ni Motak si Sumon na kalimutan na ang kanilang relasyon kay Jushok. Dahil ngayon, ibang-iba na siya. Si Jushok ay isang demonyo na, kaya hindi na dapat mag-atubili si Sumon kung may pagkakataon siyang patayin si Jushok. Sa kabilang panig, ang tunay na pagkatao ni Jushok ay nagising na. Nagpanik siya nang mapalibutan ng mga nangaasar na salita. Patuloy na minamanyobra ni Pilguang ang kanyang isipan. Nais ni Pilguang na mas palakihin pa ang galit ni Jushok. Gusto niyang gawing isang malupit na demonyo si Jushok. Ginamit ni Pilguang ang pagkamatay ni Minji upang pukawin ang kanyang galit. Agad na hinawakan ni Jushok ang kwelyo ni Pilguang upang tanungin tungkol sa pagkamatay ni Minjay. Gusto niyang malaman ang lahat ng nangyari. Patuloy na itinanggi ni Pilguang na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Minjay. Inakusahan niya si Changjae, isang kapwa manloloko, bilang may kasalanan. Si Changjae ay tumakas na ngayon, dala ang daan-daang milyong won na kinuhang pera sa panloloko. Ipinagbigay alam sa kanya ng kanyang tauhan ang pagkamatay ni Park Shong. Ang pumatay kay Park Shong ay si Jushok, isang delikadong tao na bagong nakatakas mula sa kulungan. Natakot si Changjae na hanapin siya ni Jushok. Si Jelly, matapos ang mga pangyayari, ay nagsimulang magbago ang isipan. Nais niyang iwan si Pilguang. Nang iniwan siya ni Pilguang magdamag, nakita niyang ang tanging pakailang nito ay ang sarili at hindi ang kanyang mga kasamahan. Kaagad na nagbihis si Jelly bilang isang abogado upang makipagkita kay Jihan sa bilangguan. Walang kaluluwa, pinatay ni Jelly ang kanyang mga kasamahan. Sa labas, nakatagpo siya kay Pilguang. Dito, hindi siya nag-atubiling tapusin ang kanilang relasyon. Matapos ang mga ginawa ni Pilguang sa kanya, nais na ni Jelly na walang kinalaman sa isa't isa mula ngayon. Nang araw na yon, ipinadala si Jokbong upang imbestigahan ang isang gang ng mga manloloko. Ang mga manlolokong ito ay nag-specialize sa pagbebenta ng mga apartments sa mga matanda. Nagkunwari si Jokbong bilang isang customer na bibili ng bahay. Nang marinig ang sinabi ng mga manloloko, halos mamanipula siya ng mental. Sa labas, narinig ni Motak ang lahat at labis na nagalit. Agad niyang inutusan si Jokbong na umatras at bumalik sa base. Matapos makuha ang impormasyon, nagplano ang grupo na wasakin ang gang ng mga manloloko. Nag-aalala ang lahat na baka maghiganti si Jushok sa lahat ng kasangkot sa gang ng mga manloloko, lalo na kay Changjae, ang utak ng lahat. Nais ni Motak na mabilis nilang mahahanap si Changjae bago pa ito magawa ni Jushok. May isang tao sa video na naitala ni Jokbong na isang tauhan ni Changjae. Kagad na pumunta ang lahat sa gang ng mga manloloko. Inihagis ni Hana ang isang tao upang buksan ang pinto. Ngunit sa loob, wala ng mga manloloko kundi mga tambay lang. Nagpatuloy ang lahat sa paghahanap habang si Hana ay nanatili upang harapin ang mga tao. Sa loob ng badminton court, pinipilit nilang manipulahin ang isip ng bawat isa. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo ng mga hunter na demonyo. Kaagad silang naghiwalay upang harapin ang bawat isa. Madali nilang napatumba ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Nang makita nila na may isa na tumakas, hinabol siya ni Meyok. Mabilis na nahuli ni Meyok ang lalaki, ngunit nakilala niya ito. Tumayo si Meyok ng maguguluhan, kaya nakatakas ang lalaki. Sa loob, nahuli na ng lahat ang mga tao. Sinuri ni Hana ngunit wala sa kanila ang may mga alaala tungkol kay Changjae. Sa sandaling iyon, dumating din ang kaibigan ni Hana na si Dewey. Pagkatapos, inimbitahan siya ng lahat upang kumain at uminom. Nang halos lasing na si Dewey, tinanong siya ng lahat kung bakit siya nagustuhan si Hana. Dito, hindi nag-atubiling sabihin ni Dewey ang lahat ng nagustuhan niya tungkol kay Hana. Habang nag-enjoy ang lahat, si Jokbong naman ay nag-aalala. Naiinggit siya nang may biglang dumating upang agawin si Hana. Kaagad na tumayo si Jokbong mula sa mesa, na nag-iwan ng lahat ng naguguluhan at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Nang araw na yon, pumunta si Meyok upang hanapin ang batang lalaki na tumakas noong nakaraang araw. Inakusahan niya ito ng pagsali sa isang gang ng mga manloloko na nananakit ng iba. Ngunit pagkatapos, inimbitahan niya itong lumabas para sa isang masarap na pagkain. Maraming taon na ang nakalipas, tinulungan ng batang lalaking ito si Meyok habang siya ay nasa isang misyon. Habang tinitingnan si Meyok ang batang lalaki, naalala niya ang kanyang yumaong anak. Lagi niyang inaasam na maging mabuting tao ang batang ito, ngunit ngayon, ganito na siya. Sa kabilang panig, si Jushok ay nakaupo mag-isa sa kwarto at naalala ang mga salita ni Pilguang. Sinabi ni Pilguang sa kanya na si Changjae ang may kagagawan ng lahat. Naalala ni Jushok ang insidente 2 taon na ang nakalipas. Ang mga taong na-scam, kabilang ang kanyang pamilya, ay nagpunta sa Baedo Company upang magprotesta. Ngunit hindi pinansin ni Park Song at Changjae yon. Patuloy silang malaya at wala ni isa mang makakagawa ng anuman. Noong panahong iyon, hinarang ni Minji ang kotse ni Changjae. Lumuhod si Minji at nakiusap na ibalik ang pera, ngunit ininsulto siya ni Changjae. Hinabaan pa ni Changjae ang pagpapahiya sa kanya sa pamamagitan ng pagdura sa kanyang mukha. Pinilit pa niyang isuksok ang ilang pera sa bibig ni Minjay. Noong mga oras na yon, tinrato siya ni Changjae na parang hayop.
Kaagad na tumakbo si Jushok upang pigilan siya, ngunit binugbog siya ng mga tao ni Chongjay. Si Jushok at Minji ay tanging nagtaglay ng sama ng loob at wala silang magawa. Nang maalala ang mga imahe na yon, lalong lumakas ang galit ni Jushok at nagsimula siya sa kanyang paglalakbay upang hanapin si Chongjay at maghiganti. Nang gabing iyon, matapos kumain, inihatid ni Mayok ang batang lalaki pauwi. Nakatayo siya mula sa malayo, pinagmamasdan ang batang lalaki nang bigla na lamang dumating si Motak. Sa daan pauwi, nagkabanggaan ang dalawa sa isang kakaibang lalaki. Agad na nakilala ni Motak na may tattoo ng rosa sa liig ang lalaki, isang simbolo ng kasapi ng gang ng mga manloloko. Di nagtagal, pumunta ang lalaki sa bahay ng batang lalaki. Dumating siya dito upang patayin ang batang lalaki dahil binabantayan ito ng pulis. Ginamit niya ang lubid upang higpitan ang liig ng batang lalaki. Sa sandaling iyon, dumating sina Mayok at Motak sa tamang oras. Isang malakas na suntok mula kay Mayok ang nagpapatulog sa lalaki. Agad na natuklasan ni Motak na may tumatawag mula sa loob ng kanyang bulsa. Kaagad niyang nirecord ang usapan. Pagbalik sa base, pinatugtog niya ito para pakinggan ng lahat. Naroon ang boses ng isang kasamahan. Binanggit ang pangalan ni Chairman Lee. Agad itong nakilala ng lahat bilang si Lee Chongjay. Mukhang naroon siya sa isang golf club. Kaagad pagkatapos nito, nagsimula ang lahat maghanap ng mga golf club sa lungsod. Sa panahong iyon, naramdaman ni Hana na malapit si Jushok. Nang oras ding iyon, nagpunta si Jushok sa doktor sa ospital. Ang doktor na ito ang gumawa ng death certificate ni Chongjay. Pumunta si Sumon at ang lahat sa lugar, ngunit nakalabas na si Jushok. Winakasan ni Jushok ang dalawang mata ng doktor dahil sa hindi tamang pagsusuri sa katawan ni Chongjay. Ang mga prediksyon ng lahat ay totoo, kaya't may nagnais na mahanap si Chongjay bago pa siya sakta ni Jushok. Nang gabing iyon, nagtakda ng appointment si Dowie upang makipagkita kay Hana sa isang pamilyar na lugar. Sabit na hinawakan ni Dowie ang bulaklak sa kanyang kamay habang naghihintay kay Hana. Naglakad sila ng magkasama upang mag-usap, magbalik tanaw sa magagandang alaala sa pagitan nilang dalawa. Dito rin ang lugar kung saan unang nagkita ang dalawa. Dito, ipinahayag ni Dowie ang lahat ng kanyang nararamdaman, ngunit tinanggihan siya ni Hana. Nais ni Hana na itigil na nila ito at hindi niya ipinaliwanag ang dahilan. Paglingon ni Hana upang umalis, nahulog ang bulaklak sa kamay ni Dowie. Ngayon, nasa kamay ni Jelly ito. Kaagad, sinipan ni Jelly si Dowie papunta sa kabilang bahagi ng hagdan at ipinagpatuloy ang pag-atake kay Hana. Agad silang nagtakbuhan upang magpalitan ng mga galaw. Matapos ang ilang sandali ng matinding laban, tila si Hana ang mas mahina. Para bang hindi na niya kayang labanan si Jelly. Isa sa kanyang mga mata ay nasugatan at hindi niya kayang kontrolin ang sitwasyon. Dahan-dahang lumapit si Jelly kay Hana upang gawin ang pinal na hakbang. Hindi inaasahan, biglang tumakbo si Dowie upang pigilan si Jelly. Kaagad, tinaga ni Jelly si Dowie sa likod ng malubha at dahan-dahang bumagsak ito. Talaga namang nagulat si Hana sa nararamdamang pagmamahal ni Dowie. Malapit nang patay ni Jelly si Dowie nang biglang itinulak siya ni Hana palayo. Tila umabot na sa rurok ang galit ni Hana. Ipinangako niyang tatalunin niya si Jelly sa oras na ito. Nagmadali siyang lumapit upang talunin si Jelly bilang paghihiganti kay Dowie. Naramdaman ni Jelly na hindi na niya kayang lumaban, kaya agad niyang tinaga si Dowie ng malubha. Ito ang nagpagalit na husto kay Hana. Habang nais niyang patayin si Jelly, biglang may isang puwersa ng lakas na pumigil kay Hana. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Pilguang. Ginamit niya ang kanyang supernatural na kapangyarihan upang higpitan ang liig ni Hana na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Hindi siya dumating dito upang iligtas si Jelly, kundi nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang kunin ang mga kaluluwa ng lahat. Hinigpitan niya ang liig ni Jelly upang ipakita kung ano ang mangyayari kung iwan siya nito. Sa isang galaw lang ng kanyang kamay, itinapon ni Pilguang sina Hana at Jelly. Kaagad pagkatapos nito, pumunta siya upang nakawin ang kaluluwa ni Dowie. Nakita ito ni Hana at ginamit ang natitirang lakas. Itinulak niya si Pilguang palayo upang matulungan si Dowie na makaligtas sa kamatayan. Nang bumalik si Pilguang, wala na ang lahat. Samantala, natuklasan ng mga demon hunters si Hana at Dowie na sugatan sa daan. Dinala si Dowie pabalik sa base upang gamutin. Sa tulong ni Mayok, nagkaroon siya ng swerte na mabuhay. Kaagad pagkatapos, nagising si Dowie, ngunit hindi niya maalala ang lahat ng malinaw. Bahagya lang niyang naalala na si Hana ay nasa panganib. Agad na sinabi ni Hana na isa lamang itong maliit na aksidente. Naitulog si Dowie habang sinusubukan siyang iligtas. Ayaw ni Hana na magpanik si Dowie kapag naiisip ang mga imahe, kaya pinawi niya ang kanyang mga alaala. Mula ngayon, magiging magkaibang tao na sila. Wala nang natirang magagandang alaala ang dalawa. Mula sa mga sandaling magkasama silang masaya, ang imahe ng unang araw na nakilala ni Hana si Dowie ay nawala na magpakailanman. Sa kabilang panig, umuwi si Jelly na sugatan ang buong katawan. Galit pa rin siya sa mga ginawa ni Pilguang. Ipinangako niyang maghihiganti siya kay Pilguang sa anumang paraan. Kasabay nito, hindi naintindihan ni Jelly kung bakit si Hana ay napakalakas noon. Nang umagang iyon, aksidenteng nakatagpo muli si Hana at Dowie. Sa isipan niya, wala nang larawan ni Hana. Ang dalawang tao na dati malapit na magkaibigan ngayon ay nagkahiwalay na, parang hindi na nila kilala ang isa't isa. Sa kabilang panig, si Chongjay ay nagre-recruit ng malalaki at malalakas na kalalakihan upang protektahan siya. Nababahala siya na darating si Jushok balang araw. Kasabay nito, dinala ng kanyang mga tauhan ang batang lalaki, si Jihon, upang tanungin siya. Tila masaya si Chongjay nang makita muli si Jihon, ngunit sa kanyang puso, marami siyang kalkulasyon. Ipinahiwatig ni Chongjay na si Jihon ay nagkakasundo kay Motak at Mayok upang ipagkanulo siya, ngunit paulit-ulit na pinawi ni Jihon ang kaalaman tungkol sa kanila. Iginiit ni Jihon na tapat pa rin siya kay Chongjay. Ngunit upang subukan ang katapatan ni Jihon, binigyan siya ni Chongjay ng isang mahalagang gawain. Pumunta si Mayok sa apartment ni Jihon. Nang makita niyang magulo ang lahat, agad niyang inayos ito. Kasabay nito, bumalik din si Jihon. Ang makita si Mayok na pumasok sa kanyang bahay ng walang permiso ay talagang hindi naging komportable para sa kanya. Patuloy na ipinag-uutos ni Jihon kay Mayok na umalis na, ngunit tumanggi siyang umalis. Habang tinitingnan ang insenso sa lamesa, biglang naalala ni Mayok na araw pala ng anibersaryo ng kamatayan ng lola ni Jihon. Kaagad na naghanda si Mayok ng pagkain upang magsagawa ng pagdarasal para dito. Nang makita ni Jihon si Mayok na nagsusumikap, gumawa siya ng isang basong katas ng kahel para sa kanya.
Ngunit pagkatapos inumin ito, napag-alaman na naglagay si Jihan ng mga sleeping pills sa baso ng katas ng kahel. Ito rin ang gawain na ibinigay ni Chongjai sa kanya. Kaagad tinawagan ni Jihan si Chongjai upang ipaalam na ayos na ang lahat. Dinala si Mayok sa isang abandonadong bahay. Nang mahigpit siyang itali sa kamay at paa, ang mga tauhan ni Chongjai ay nagbabantay sa kanya. Nang magising si Mayok, pinakiusapan siya ng isa sa mga tauhan ni Chongjai na tawagan si Motak upang pumunta roon. Plano niyang patayin ang dalawang tao, ngunit hindi alam na malapit na nilang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Hindi nagtagal, dumating si Motak. Hindi siya nagsalita at agad na umatake sa kanila. Isa-isang tinanggal ni Motak ang mga tauhan ni Chongjai nang hindi nahihirapan. Naramdaman ng tauhan na hindi niya kayang labanan si Motak, kaya't itinaga niya ang kutsilyo sa liig ni Mayok at tinakot siya. Ginamit ni Mayok ang kanyang lakas upang tanggalin ang kanyang mga tali, habang ang tauhan ay madaling tinalo ni Mayok. Sa kabilang panig, naglalakad pa uwi si Jihan nang wala sa kanyang sarili. Sinabi niya sa sarili na hindi kasalanan niya ang nangyari kay Mayok. Siya na rin ang lumapit kay Mayok. Pagpasok sa bahay, naroroon na si Jushok. Alam niyang si Jihan ang nagdala ng pera para kay Chongjai. Pumunta si Jushok doon upang tanungin tungkol sa kinaroroonan ni Chongjai. Kasabay nito, si Mayok at Motak ay nakakulong na ang mga tauhan ni Chongjai. Pumunta sila sa bahay ni Chongjai alinsunod sa mga tagubili ng tauhan. Masaya si Chongjai habang naglalaro ng golf, ngunit wala siyang alam na malapit na siyang makaharap sa takot na matagal na niyang iniiwasan. Habang papatay na niya ang isang babaeng empleyado doon, biglang may bola na lumipad patungo sa kanya. Pagkatapos, binuksan ang mga sprinkler at nag-spray sa lahat ng direksyon. Ang gumawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Jushok. Labis na nagpanik si Chongjai nang makita ang kanyang itsura. Agad siyang tumakbo ngunit hindi nakaligtas sa mga kamay ni Jushok. Binugbog siya ni Jushok ng paulit-ulit sa mukha na nagdulot ng sakit sa kanya. Sa oras na yon, dumating din si Motak na may hawak na baril ngunit sa isang galaw lamang ni Jushok, pinarol siya ni Motak. Agad naglaban ang dalawa ngunit ang kanilang lakas ay magkaiba. Hindi kayang pigilan ni Motak si Jushok. Habang nangyayari ito, si Mayok ay nagmamaneho kay Chongjai upang tumakas habang hinahabol siya ni Jushok. Nang makita yon, kaagad hinawakan ni Motak ang katawan ni Jushok. Ngunit pagkatapos, binugbog siya ni Jushok ng paulit-ulit sa mukha. Nang umalis si Jushok, ang mga kamay nila ay nakaposa sa mga kamay ni Motak. Hiniling ni Jushok kay Motak na tanggalin ito, ngunit tiyak na hindi niya kayang gawin ito. Labis na galit si Jushok. Piniga ni Jushok ang leeg ni Motak ng sobrang tindi na hindi ito makahinga. Inakusahan ni Jushok ang lahat ng humahadlang sa kanyang daraanan upang protektahan ang isang salbahe. Patuloy na pinapayuhan ni Motak si Jushok na huminto. Sa sandaling iyon ng galit, muling lumitaw ang demonyo sa loob ni Jushok. Pinayuhan siya nito na patayin ang lahat ng humahadlang sa kanya. Ngunit sa huli, ipinagkaloob ni Jushok ang buhay ni Motak. Ginamit niya ang kanyang lakas upang mabasag ang mga posa sa kanyang mga kamay. Sa kabilang panig, si Mayok at Chongjai ay papalabas na. Ngunit bigla na lang huminto ang sasakyan at ang nagmamaneho ay si Jushok. Kaagad na tumakbo si Mayok upang pigilan si Jushok, ngunit wala siyang magawa. Ang mukha ni Jushok ay puno ng galit nang lumapit siya kay Chongjai at pinigilan siyang makahinga. Sa sandaling iyon, binaril ni Motak si Jushok sa balikat. Gamit ang pagkakataon, tumakas si Chongjai. Ginamit ni Jushok ang kanyang superpower upang itulak si Motak palayo. Agad siyang humabol kay Chongjai. Biglang tinawag ang teritoryo. Napagtanto ni Jushok na dumating ang grupo ni Sumon, kaya tumalon siya sa lawa at nakatakas. Dumating si Sumon at nakita na si Motak ay malubhang sugatan. Alam din niya na si Jushok ang may kasalanan ng lahat ng ito. Bumalik si Jushok na may malubhang sugat sa balikat. Muling lumitaw ang demonyo sa loob niya upang sisihin siya sa hindi paggawa ng sinabi nito. Si Jushok mismo ang nagtanggal ng bala mula sa kanyang katawan. Naalala niya ang sinabi ni Pilguang. Kung nais niyang maghiganti, kailangang mamatay ang mga demon hunters. Sa kabilang panig, tinatrato ni Mayok ang sugat ni Motak. Nawalan na sila ng bakas ni Chongjai at Jushok. Ngunit kahit papaano, napigilan nila si Jushok na patayin. Natakot si Motak na lalakas pa ang galit ni Jushok, ibig sabihin ay lalakas din ang demonyo sa loob niya. Kaya't hindi tiyak kung anong malupit na bagay pa ang gagawin ni Jushok bukod sa paghihiganti kay Chongjai. Nang araw na yon, pumunta si Jushok kay Pilguang. Doon, patuloy na manipulahin ni Pilguang ang isipan ni Jushok. Sinabi ni Pilguang na upang maghiganti, kailangang patayin ni Jushok ang lahat. Kung hindi, papatayin siya upang pigilan siya. Tila dahan-dahan na nahulog sa isipan ni Jushok ang mga salita ni Pilguang. Pumunta siya roon upang hilingin kay Pilguang na ipakita sa kanya kung paano labanan ang grupo ni Sumon. Nais ni Pilguang na maging mas matatag at brutal si Jushok sa pagpatay. Isa lamang ang panig na maaaring mabuhay sa digmaang ito. Upang makamtan ang kanyang layunin ng paghihiganti kay Chongjai, napilitan si Jushok na makipagtulungan kay Pilguang dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Nang araw na yon, naamoy ni Jokbong ang amoy ni Jushok sa loob ng isang hotel at agad niyang inihayag ito sa lahat. Kaagad na nagtipon ng grupo sa hotel na yon. Ang kakaibang bagay ay nang pumasok sila, hindi na naamoy ni Jokbong ang amoy. Kaagad nilang pinuntahan ang mga palapag gamit ang elevator. Habang umaakyat sila, mas lalakas ang amoy ni Jokbong ng demonyo. Hindi lamang amoy ni Jushok, kundi pati na rin amoy ni Pilguang. Nang makarating sila sa tuktok na palapag, lalong tumindi ang amoy. Upang matukoy sila, kailangan ni Sumon na tawagin ang teritoryo, ngunit hindi niya magawa ito sa sandaling iyon. Lahat sila ay hindi maintindihan kung bakit. Ngunit sa katunayan, tinawag na ang teritoryo, hindi lang ito mataas upang umabot sa level na ito. Sa sandaling iyon, dumating din si Pilguang. Natuwa siya nang hindi makapagtawag ng teritoryo si Sumon. Mababawasan ito ang lakas ng grupo. Sa kabilang panig, naroroon din si Jushok upang harangin ang daraanan. Wala nang daan ang grupo upang makatakas. Si Sumon ang mangunguna sa pagpigil kay Jushok, habang ang iba naman ay haharapin si Pilguang. Tulad ng iyon, magkasunod na sumugod ang dalawang panig sa laban. Ngunit dahil walang teritoryo, naging mahirap para sa lahat na harapin sila. Nang mapunta sa deadlock, naging mahalaga ang lakas ng kalooban. Nagbigay din ng maraming problema ang bawat isa kay Pilguang at Jushok. Sa wakas, nagawa ng grupo na sugurin ang dalawang demonyo. Sa sandaling iyon, muling lumabas si Jelly. Kaagad siyang lumapit at inilagay ang kanyang matalim na mga kuko sa lid ni Sumon. Binasa ni Jelly ang kanyang mga alaala.
Ginamit ni Sumon ang lahat ng kanyang lakas upang makawala sa mga kamay ni Jelly. Pinatumba niya siya sa sahig sa posisyon kung saan hindi siya makakatakas. Bigla, inilagay ni Jelly ang kanyang kamay sa noo ni Sumon. Kaagad pagkatapos noon, binura niya ang mga alaala ni Sumon. Ipinadala niya si Sumon pabalik sa reinkarnasyon. Dito, wala na siyang kapangyarihan na mayroon siya ngayon. Agad na nahulog si Sumon at pumasok sa koma. Sa pagkagulat ng lahat, unti-unting nawala rin ang kaluluwa ni Wijen habang si Sumon ay pumasok sa koma. Naramdaman niya na si Sumon ay nasa panganib ngayon. Samantala, sobrang tuwa ni Jelly dahil malapit na niyang makuha ang kaluluwa ni Sumon. Labas ng kontrol si Pilguang. Ang galit ni Pilguang ay nagsimula pa lamang. Inihagis niya si Mayok at Motak sa gilid. Susunod, hinawakan niya ang leeg ni Jelly na parabang gusto niyang ilabas ang lahat ng kanyang galit. Sa sandaling iyon, pinigilan siya ni Mayok sa tamang oras. Ngunit sa kalaunan, nahulog siya sa mga masasamang kamay ni Pilguang. Ginawa ito ni Mayok dahil ayaw niyang hayaan si Pilguang na kunin ang kaluluwa ni Jelly upang maging mas malakas. Ngunit sobrang lakas siya para kay Mayok. Gamit ang parehong mga kamay, pinigil ni Pilguang ang mga leeg ni Mayok at Hana. Sa sandaling iyon ng panganib, sinabi pa ni Hana kay Jokbong na mabilis niyang dalhin si Sumon. Agad na lumapit si Jokbong kay Sumon na may layuning tulungan siyang makalabas. Ngunit sa kasamaang palad, naroon si Jushok at hinawakan ang leeg ni Jokbong. Si Motak, na nakatayo sa tabi ni Jokbong, ay nakita ito at agad na tumakbo upang pigilan siya, ngunit tinabig siya ni Jushok. Hinawakan ni Jushok ang leeg ni Sumon at itinaas siya sa hangin. Sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, dumating si Jangmul sa tamang oras na may dalang machine gun sa kamay. Hindi na nag-aksaya ng salita, patuloy siyang nagpapaputok kay Jushok at Pilguang. Dahan-dahan siyang lumapit habang ang mga basyo ng bala ay patuloy na nahuhulog. Si Jangmul ay parang tagapagligtas ng grupo sa mahirap na sandaling ito. Tulad ng iyon, tumakas si Pilguang at Jushok upang maghanap ng lugar na pagtataguan. Kahit gaano sila kalakas, nang makita nila ang baril, kinailangan pa rin nilang magtago. Sa kabutihang palad, pareho lamang silang nasugatan at hindi namatay. Natapos din ang mga bala ni Jangmul kaya tumakas ang grupo. Bago magsara ang pinto ng elevator, hinila siya ni Jushok pabalik. Pinilit ng lahat na pigilan si Motak. Sa sandaling iyon, naalala niya ang teknik na kanilang inaral ni Sumon kaninang umaga. Sinabi ni Motak sa lahat na pakawalan siya. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo at tinamaan si Jushok ng malakas sa mukha. Kaagad na bumalik si Motak sa elevator at nakatakas ng ligtas ang grupo. Habang nakaupo sa sasakyan, sinubukan ni Mayok ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi pa rin niya matulungan si Sumon na magising. Hindi alam ng lahat kung paano nila maililigtas si Sumon. Sa kabilang panig, bumalik sina Pilguang at Jushok matapos gamitin ang karamihan ng kanilang lakas. Hindi nila alam kung bakit nagawang in-neutralize ni Jelly si Sumon. Napagtanto ni Jushok na ang tanging layunin ni Pilguang ay ang kapangyarihan ni Sumon. Para sa paghihiganti ilaban kay Chongjai, wala siyang pakialam. Nais ni Jushok na umalis dahil hindi sila pareho ng layunin ni Pilguang. Ngunit patuloy siyang manipulahin ni Pilguang sa kanyang isipan. Noong gabing iyon, pumasok si Hana sa alaala ni Sumon. Nakasandal siya sa gilid ng kalsada, ngunit hindi niya nakilala kung sino si Hana. Natakot si Sumon nang patuloy na lumapit si Hana. Nalaman na natatakot siya na mamatay ang lahat kapag malapit sila sa kanya. Kaya't iniwan ni Sumon si Hana. Bago siya pumasok sa koma, inisip ni Sumon na patay na ang lahat. Inakusahan niya ang kanyang sarili dahil hindi niya naprotektahan ng grupo. Kaya't nagtatago si Sumon sa loob ng kanyang sarili at hindi lumalabas. Nakadepende sa kanyang kagustuhan kung magigising siya o hindi. Para matutunan ang kinaroroonan ni Chongjai, pumunta si Mayok kay Jihan. Sa kanyang panaginip, nakita ni Jihan ang kanyang sarili na binubuli ng isang grupo ng mga tulisan at nakita niya ang imahe ni Mayok dito. Nang magising si Jihan, nakaupo siya sa tabi niya. Pagkatapos nito, dinala siya ni Mayok upang kumain. Dito, tila naalala ni Jihan ang lahat. Tanong niya kay Mayok kung siya ba ang taong nagligtas sa buhay niya noong bata siya. Inamin ni Mayok ito. Kasabay nito, inisip niya na siya rin ang tumulong sa kanya. Sinisi ni Mayok ang kanyang sarili dahil nakalimutan si Jihan sa mahabang panahon. Ito rin ang dahilan kung bakit siya narito. Pinayuhan ni Mayok si Jihan na pumunta sa istasyon ng pulis upang magtestigo na buhay pa si Chongjai. Ngunit iniisip ni Jihan na wala nang saysay ito ngayon dahil alis na si Chongjai mamayang gabi. Agad niyang iniulat ito kay Motak. Dadalhin niya si Jihan sa istasyon ng pulis upang magtestigo tungkol dito. Ngunit pagbalik niya, nawala si Jihan. Nang gabing iyon, habang nagpre-prepare para tumakas, nakatagpo si Chongjai kay Jelly. Bago pa niya mailabas ang kanyang baril, sinakal siya ni Jelly. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo ng mga demon hunters. Sa pagkakataong iyon, tumakas si Chongjai gamit ang baril sa kanyang kamay. Hinabol siya ni Motak at Mayok. Habang si Hana ay naiwan upang harapin si Jelly, tila mas malakas ito kaysa sa inaasahan ni Hana. Nararamdaman na hindi niya kayang labanan si Jelly, tumakas siya. Habang patuloy na hinahabol siya ni Jelly, nagtago si Hana sa isang bakanting lalagyan, ngunit natagpuan siya ni Jelly. Dahan-dahan itong lumapit habang si Hana ay may misteryosong ngiti. Sa labas, agad na inilok ni Jupon ang pinto. At ito ang patibong na ginamit ni Hana upang ipatrap si Jelly. Sa dilim, walang magawa si Jelly. Samantalang ito ang kalamangan ni Hana sa kanyang pandinig, sabay silang pumasok sa pagpapalitan ng mga suntok, ngunit hindi natalo ni Jelly si Hana. Sa kabilang panig, inilabas ni Chongjai ang kanyang baril at itinutok ito kay Mayok. Pinutok niya ang gatilyo, ngunit hindi inaasahan, naroon si Jihan upang hadlangan ng bala. Bumagsak si Jihan sa harap ng pag-aalala ni Mayok. Agad niyang ginamit ang kanyang superpower upang pagalingin ang sugat ni Jihan habang dahan-dahang lumapit si Chongjai. Dumating din si Motak. Agad na pinaputukan ni Chongjai si Motak, ngunit nakaiwas siya. Lumitaw si Motak sa harap ni Chongjai, ngunit wala ng bala ang baril. Pagkatapos noon, pinagsusuntok ni Motak si Chongjai sa mukha ng paulit-ulit, kaya't nahirapan siya. Sa kabilang panig, sinubukan ni Jelly na maghukay pa ng mga butas upang makakita ng liwanag, ngunit hindi pa rin siya nanalo laban kay Hana. Tinalo ni Hana si Jelly ng tiyak. Agad pagkatapos nito, tinawag ni Hana ang demonyo sa loob ni Jelly. Si Jelly ay nagsigaw sa sakit. Bumalik ang lahat na may mga ngiti sa kanilang mukha dahil nahuli nila si Chongjai at Jelly.
Ang pinakapangarap nila sa mga sandaling iyon ay makita si Somon at Wijen na bumalik. Nang gabing iyon, habang ang mga pulis ay inaalalayan si Jelly pabalik sa istasyon, biglang lumitaw muli si Pilguang. Sa isang iglap, tinalo niya ang lahat ng mga pulis. Hindi siya naroroon upang iligtas kundi upang sakupin ang kaluluwa ni Jelly. Ang katawan niya ay naging kasing takot-takot gaya ng dati. Muling pumasok si Hana sa alaala ni Somon upang makipagkita sa kanya. Doon, siya ay iniimpluwensyahan ng mga demonyo tulad ni Pilguang, Jushok at Jelly. Sinubukan ni Hana na pigilan si Somon sa pag-iisip tungkol sa kanilang mga salita, ngunit pinaalis siya ni Somon. Muling lumitaw ang mga imahe ng pagkamatay ng grupo sa kanyang isipan. Pinaniwalaan ni Somon na totoo ito at sinisi ang sarili dahil hindi niya napanatili ang kaligtasan ng lahat. Upang kumbinsihin si Somon na ligtas pa ang lahat, ipinakita ni Hana sa kanya ang mga imahe ng nakaraan ng grupo. Ang mga alaala ng grupo na masaya at magkasama, na nalampasan ang lahat ng paghihirap upang sirain ang mga demonyo, ay lumitaw sa kanyang harapan. Pinaalalahanan siya ni Hana na ang lahat ay naghihintay para sa kanyang pagbabalik, ngunit inisip niyang pagod na siya ngayon. Dahan-dahan siyang umatras at muling lumitaw ang imahe ng kanyang pamilya. Nais niyang makita ang kanyang mga magulang na namatay sa aksidente. Sinubukan ni Hana na hilahin si Somon palayo habang ang isang truck ay papalapit sa kanya. Biglang sinubukan ni Somon na pigilan ang truck at biglang huminto ang oras. Dito ay nakilala ni Somon si Hana. Bigla siyang umiyak nang matutunan niyang lahat ay naghihintay para sa kanyang pagbabalik. Nang lumabas si Hana mula sa alaala ni Somon, biglang naipatawag ang paligid ng teritoryo. Ang imahe ni Somon ay dumating kay Wijen upang ibalik siya. Bigla na namang naging kulot ang kanyang buhok. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Somon. Lahat ay masaya tungkol dito. Sa kabilang panig, matapos malaman na nahuli si Chongjai, nais ni Jushok na itigil ang pakikipagtulungan kay Pilguang dahil pupuntahan niya si Chongjai upang patayin siya. Ngunit hindi siya pinayagan ni Pilguang na madaling makaalis. Inisip ni Pilguang na nawala na ang lahat ng lakas ni Somon ngayon. Kaya't lumingon siya kay Jushok. Nais ni Pilguang kunin ang kaluluwa ni Jushok upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Habang papatayin na niya si Jushok, biglang naipatawag ang teritoryo. Doon lang niya napagtanto na bumalik si Somon. Patuloy niyang nais patayin si Jushok, ngunit tinutulan siya nito. Malaki ang tumaas na kapangyarihan ni Jushok nang magkaroon siya ng teritoryo. Itinaas ni Jushok si Pilguang at itinapon siya sa gilid. Kinabukasan, habang papunta si Chongjai sa bilangguan, naamoy ni Jokbong ang amoy ni Jushok. Nakatanggap din si Somon ng balita at agad na pumunta roon. Biglang nawala ng kontrol ang sasakyan na nagdadala kay Chongjai at si Jushok ang nagmaneho. Sa kabutihang palad, nagawa ni Motak na maiwasan ang aksidente sa tamang oras. Ipinatigil ni Jushok ang sasakyan na minamaneho ni Hana at inilabas siya sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, sinakal ni Jushok ang 3 tao sa sasakyan. Lumingon si Jushok at tinumba si Motak nang subukan niyang pigilan siya. Ang 2 natitirang pulis ay inangat ni Jushok sa ere. Agad pagkatapos nito, pinaandar ni Jushok ang sasakyan na may sakay na si Chongjai. Agad na nakipag-ugnayan si Motak kay Somon upang i-report ang nangyayari. Habang nakaupo sa sasakyan, patuloy na nakiusap si Chongjai kay Jushok na ipagkaloob ang kanyang buhay. Ngunit hindi pinansin ni Jushok iyon. Inihinto ni Jushok ang sasakyan sa tabi ng sementeryo ng kanyang asawa at pinababa ang pulis na kasama sa sasakyan. Pagkatapos nito, mabilis na isinara ni Jushok ang pinto. Pinagpatuloy ni Jushok ang pagpapatakbo ng makina na nagdulot ng usok na kumalat sa buong paligid. Mukhang nais niyang mamatay silang 2 sa sandaling iyon. Pati ang demonyo sa loob ni Jushok ay hindi naintindihan kung anong nais niyang gawin. Nagpanik si Chongjai, hindi alam kung ano ang nangyayari. Sa mga sandaling iyon, naroon din ang ina ni Jushok. Pagkatapos niyang magtapos sa pagdalaw sa libingan ni Minjae, agad siyang lumapit at pinayuhan ang kanyang anak na huminto at umalis sa sasakyan. Sa mga sandaling iyon, sinira ni Chongjai ang salamin ng bintana upang makatakas. Hinabol siya ni Jushok, ngunit sinubukan siyang pigilan ng kanyang ina. Mukhang nais na niyang sumuko dahil sa payo ng kanyang ina. Ngunit biglang kinontrol ng demonyo sa loob ni Jushok ang kanyang kamay upang sakalin ang liig ng kanyang ina nang hindi na niya makontrol ang sarili. Sinabi ng demonyo na mula ngayon, hindi na pag-aari ni Jushok ang katawan niyang iyon. Ang kanyang ina, patayin ang mga humahadlang sa plano nito. Sa mga sandaling iyon, dumating si Somon upang iligtas ang ina ni Jushok. Mabilis na nagsimula si Somon na makipaglaban kay Jushok. Tinawag ni Somon ang teritoryo upang magsimulang makipaglaban kay Jushok. Ngunit hindi alam ni Somon na makakatulong ang teritoryo kay Jushok upang mas madagdagan ang enerhiya niya. Mukhang hindi kayang tiisin ni Somon ang lakas na mayroon si Jushok. Sa kritikal na sandali, biglang sinaksak ni Jushok ang sarili. Hindi pa rin naunawaan ni Somon ang nangyayari, ngunit mabilis na nakatakas si Jushok. Habang si Chongjai ay nasa ospital, dumating si Pilguang dito. Dumating siya upang kunin ang ulo ni Chongjai. Sa kabilang panig, tinawag ni Somon ang teritoryo upang makipag-ugnayan kay Jushok. Ipinaalam ni Somon kay Jushok na okay ang kanyang ina upang hindi siya magsisi. Kasabay nito, inalis ng lahat ang mga masamang alaala ng kanyang ina. Alam ni Somon na hindi iyon ang nais ni Jushok. Inaasahan ni Somon na hihinto si Jushok at babalik sa dati niyang kalagayan. Pagkatapos marinig ang mga taos-pusong salitang iyon, nais ni Jushok na makita si Somon sa sandaling iyon. Sa loob, patuloy na sinubukan ng demonyo na pigilan siya, ngunit hindi niya ito magawa. Dahan-dahan itong nalunod sa madilim na lesyan. Nang araw na iyon, pumunta si Pilguang sa newsroom. Ibinagsak niya ang ulo ni Chongjai sa sahig. Dumating siya upang ihayag ang buong katotohanan tungkol sa scam sa real estate, pagkamatay ni Chongjai, o ang pagkamatay ng asawa ni Jushok. Nais ni Pilguang na ipalabas ang interview na ito sa live broadcast upang malaman ng lahat, pati na si Jushok. Dito, inamin ni Pilguang na siya ang pumatay kay Chongjai, pati na ang pagkamatay ni Minjae. Pagkaraan ng ilang sandali, naroon na si Jushok. Ang layunin ni Pilguang ay akitin siya dito. Kinontrol ni Jushok ang mga baril upang pabagsakin ang mga kamera na nagre-record. Pagkatapos, hinawakan niya ang leg ni Pilguang at hinila siya palapit. Ang galit ni Jushok ay tila umabot sa kanyang sukdulan nang maalala niya si Minjae.
Itinaas ni Jushok si Pilguang sa ere, at inamin din ni Pilguang na siya ang gumawa ng lahat ng ito. Binali ni Jushok ang leg ni Pilguang na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, sinimula ni Jushok na inumin ang kaluluwa ni Pilguang. Ang demonyo sa loob ni Jushok ay nagsimulang mag-angat muli, ngunit ngayon ay may 2 demonyo na, at isa sa mga ito ay ang kaluluwa ni Pilguang. Pinatay ng kaluluwa ni Pilguang ang naunang demonyo. Tila ito ang paraan niya ng pagkontrol sa katawan ni Jushok magpakailanman. Wala nang Jushok dahil si Pilguang na ang kumontrol sa katawan. Agad pagkatapos nito, pinatay ni Pilguang ang 2 pulis gamit lang ang isang kisap mata. Lahat ng tao sa paligid ay nakita ito at tumakbo palayo sa takot. Umalis siya pagkatapos na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Sandali pagkatapos, inalis ang katawan ni Pilguang. Si Hana at Sumon ay bagong dumating. Nagtaka ang dalawa nang malaman nilang ang katawan ay kay Pilguang. Naunawaan din nila ng lubusan kung ano ang nangyari. Pagbalik sa Young World, naniwala si Wijen na hindi patay si Pilguang. Ipinagpalit niya ang kanyang katawan upang makapasok sa katawan ni Jushok. Sa sandaling iyon, nagsimulang kontrolin ni Pilguang ang lahat ng kapangyarihan ni Jushok. Kasabay nito, ang kaluluwa ni Jushok ay naabsorb na ng demonyo ni Pilguang. Tinawag nila itong isang kumpletong demonyo. Hindi lang niya ginamit ang kapangyarihan ng teritoryo, kundi maaari rin siyang magtago dito. May kakayahan siyang hanapin ang mga demon hunter sa pamamagitan ng teritoryo. Ang paggamit ng teritoryo ay naging sobrang delikado. Naisip ni Wijen na ang tanging solusyon ay sirain siya agad, hindi buhay na mahuli. Pagbalik sa base, ipinahayag ni Sumo na talagang ayaw niyang patayin ang demonyo sa katawan ni Jushok. Gusto lang niyang buhayin ito at palayain ang mga inosenteng kaluluwa na nakulong dito. Agad na tinutulan ito ni Motak na nagsabi na kung hindi matitigil si Pilguang agad, maraming inosenteng magiging biktima. Pumayag ang lahat na sirain si Pilguang. Gayunpaman, nais ni Sumo na labanan ang karamihan. Patuloy siyang naghangad na iligtas ang kaluluwa ni Jushok. Ang desisyong ito ay ikinagalit ni Motak dahil sa pananaw niya wala nang ibang opsyon. Sa kabilang panig, bumalik si Pilguang at tinawag ang teritoryo. Ang kanyang kapangyarihan ay umabot na sa rurok. Kaya niyang pagalingin ang kanyang mga sugat at naghahanda para sa kanyang darating na madilim na plano. Kinabukasan, determinado pa rin si Sumon na iligtas ang kaluluwa ni Jushok. Para magawa ito, nais niyang tulungan siya ni Hana na pumasok sa isipan ni Jushok. Pumunta ang dalawa sa isang liblib na lugar at nagsimulang tawagin ni Sumon ang teritoryo. Nakita siya ni Pilguang sa pamamagitan ng teritoryo. Nang mawalan ng malay si Sumon, nakapasok na siya sa isipan ni Jushok. Dito, biglang nagpakita si Pilguang sa katawan ni Jushok at hinila si Sumon papasok dito. Nahanap ni Sumon ang kanyang sarili na trap sa ilalim ng madilim na lesyan. Agad na hinila siya ni Pilguang papalalim sa lesyan, sinusubukang patayin siya doon. Sa labas, naramdaman ni Hana na may mali. Ngayon ay sinusubukang makatakas si Sumon mula sa pagkakahawak ni Pilguang ngunit hindi niya magawa. Bigla, isang ilaw ang pumasok sa mga mata ni Pilguang at ang tumulong kay Sumon ay si Jushok. Gamit ang pagkakataong iyon, mabilis na nakatakas si Sumon palabas. Noong gabing iyon, nagpapatrol si Motak at ang kanyang kasamahan sa Baidu Construction Office. Nakaramdam si Motak ng hindi tama, kaya't sinabi niya sa kasamahan na lumabas at humingi ng tulong. Pumunta siya ng tahimik upang suriin. Nagulat siya nang marinig ang kasamahan na tumatawag mula sa likod. Sinabi ng kasamahan na may katawan dito. Pumunta si Motak upang tingnan ngunit walang natagpuan. Sa oras na yon, itinuro na ng kasamahan ng baril sa kanyang ulo na may layuning tapusin ang kanyang buhay. Nakita ito ni Motak at agad na tumalon upang pigilan ang kasamahan. Lumabas na ang mga pagkilos na iyon ay kinokontrol ni Pilguang. Dahan-dahan siyang lumapit na may mapanuksong tono. Agad na hinugot ni Motak ang kanyang baril upang lumaban, ngunit hindi siya naging mabilis kaysa kay Pilguang. Ang kasamahan ay inihagis rin ni Pilguang palayo. Nakita ito ni Motak at patuloy na nagpaputok kay Pilguang, ngunit wala itong epekto. Ang bala ay dahan-dahang nahulog na nagpagulat kay Motak. Madali siyang tinalo ni Pilguang. Pagkatapos, mabilis siyang umatake at sinaksak si Motak ng maraming beses. Sa sandaling iyon, malapit na niyang patayin si Motak. Sa kabilang panig, pinaputukan siya ng kasamahan. Galit na galit, sinaksak ni Pilguang ang kasamahan ng isang nakamamatay na kutsilyo at hinila ang katawan nito patungo sa kanya. Ginamit ni Motak ang pagkakataong iyon upang makapagtakas dahil alam niyang hindi siya sapat na malakas upang makipaglaban kay Pilguang. Pagbalik sa base, nag-ayos si Motak ng lahat ng gamit upang harapin si Pilguang. Agad na tinangka ni Sumon na pigilan siya. Pinag-usapan ni Sumon na nandoon pa rin ang kaluluwa ni Jushok at nais niyang hikayatin si Jushok na lumaban laban kay Pilguang na masama. Ngunit bago pa makumpleto ni Sumon ang kanyang pagsasalita, sinuntok siya ni Motak. Hindi na makapaghintay pa si Motak. Nang patayin ni Pilguang ang kanyang kasamahan, hindi na siya nais makakita pa ng maraming inosenteng buhay na nawawala. Nangako siyang papatayin si Pilguang. Ngunit nang dumating sina Motak at Hana, wala na si Pilguang. Nawala rin ang katawan ng kasamahan. Nang umaga, nakaupo si Sumon at nag-isip tungkol sa mga nangyari. Naalala niya ang magagandang alaala kay Jushok at pagkatapos ay naalala ang sinabi ni Motak. Ngayon, may dalawang magkasalungat na ideya si Sumon. Sa kabilang panig, nakatanggap si Motak ng balita na ang kanyang kasamahan ay nasa ospital. Agad silang pumunta doon. Sa kabutihang palad, buhay pa ang kasamahan. Agad na binasa ni Hana ang mga alaala ng kasamahan. Nalaman nilang buhay pa ang kasamahan dahil iniligtas siya ni Jushok noong hindi pa siya kontrolado ni Pilguang. Sa kabilang dako, naamoy ni Jokbong ang amoy ng demonyo at agad na nagsuka. Nakaramdam siya na malapit lang si Jushok. Nakuha ito ng lahat ng tao sa grupo kaya't agad silang bumalik sa base. Nang dumating si Pilguang sa base ng grupo, wala ng tao na makita. Ang tatlo ay nagtago sa ilalim ng sahig ng labanan. Dahil masyadong malakas ang amoy, hindi na kinaya ni Jokbong at hindi sinasadyang gumawa ng ingay. Nang maramdaman niyang nahayag na siya, tumalon si Meyok upang harapin si Pilguang. Ngunit madaling tinalo siya ni Pilguang. Nakita ito ni Jihan at tumakbo ngunit wala siyang nagawa. Naiwan si Jokbong na mag-isa. Agad siyang pumunta upang i-activate ang self-destruct system ng bahay. Ngunit bago pa niya mapindot ang buton, pinigilan siya ni Pilguang. Hinila siya ni Pilguang patungo sa kanya at hinawakan ang kanyang leg.
Sa sandaling yon, dumating si Sumon sa tamang oras. Si Sumon na ang hinahanap ni Pilguang. Agad na tinawag ni Sumon ang kanyang teritoryo at tumakbo upang atakihin si Pilguang. Mabilis na tumayo si Pilguang at lumaban, ngunit tila hindi kayang makipaglaban ni Sumon. Ngayon ay masyadong malakas si Pilguang para kay Sumon. Sinimulan niyang hipitan ang lahat ng naroroon. Ginamit ni Sumon ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan si Pilguang. Sinabi ni Wijen kay Sumon at sa lahat na magmadali at umalis dahil hindi nila kayang labanan si Pilguang. Agad na inactivate ni Sumon ang self-destruct system ng bahay at mabilis na dinala ang lahat palabas. Nang unti-unting magsara ang pinto, tanging si Sumon na lang ang natira sa loob. Nais niyang manatili at labanan si Pilguang dahil wala nang ibang pagpipilian. Hinila siya ni Pilguang patungo sa kanya at sinakal siya. Binugbog siya ni Pilguang ng walang awa. Tanging sakit na lang ang tiniis ni Sumon at wala siyang magawa. Sa mga sandaling iyon, binuksan ng mga miyembro ng grupo ang bakal na pinto. Ginamit ni Hana ang kanyang superpower upang pigilan si Pilguang at mabilis na tumakbo si Motak upang saktan siya. Dito, binago ni Motak ang plano. Hindi na nila papatayin si Pilguang kundi dadakpin siya ng buhay. 4 na minuto na lang ang natitira sa orasan, oras na upang talunin siya at makalabas ng ligtas. Agad pagkatapos nito, inatake nila si Pilguang isa-isa, kaya hindi na siya nakapaghiganti. Nang itulak siya sa pader, ginamit pa rin niya ang lahat ng lakas niya at lumikha ng malakas na pagsabog na nagbunsod sa lahat palayo. Agad na bumangon ang mga miyembro upang sugpuin si Pilguang. Pantay ang lakas ng magkabilang panig. Nais ni Hana na pumasok sa isipan ni Sumon upang tawagin ang demonyo ni Pilguang mula sa loob. Upang magawa ito, kailangan ni Sumon na tawagin ang teritoryo na nangangahulugang mas lalo pang lalakas si Pilguang mula sa teritoryo. Ngunit iyon lang ang tanging paraan sa ngayon. Tinawag ni Sumon ang teritoryo at nagsimulang pumasok. Sa labas, ang lahat ay nagsisikap upang magpalipas ng oras. Pumasok si Sumon upang hanapin ang kaluluwa ni Jushok, ngunit wala ito sa loob, tanging ang anino ni Pilguang ang nakita niya. Agad silang nagsimulang maglaban. Patuloy siyang sinakal ni Pilguang sa leg. Hinawakan siya ni Pilguang sa leg at itinaas siya sa ere. Sa labas, ginawa rin ni Pilguang ang parehong bagay sa mga natitirang miyembro. Wala nang magawa ang lahat at dahan-dahang bumagsak. Sa loob, ganoon din si Sumon. Hindi niya kayang labanan ang lakas ni Pilguang. Tila tapos na ang laban, ngunit hindi pa. Ang mga luha ni Sumon ang nagligtas sa lahat. Lumikha ito ng malaking shock na nakaapekto kay Pilguang sa loob at labas ng kanyang subconscious. Ang liwanag na iyon ay ang kalaban na lagi niyang kinatatakutan. Sa labas, bumalik si Jushok at nakatakas na siya sa kontrol ni Pilguang. Nang makita niyang naghihirap ang lahat sa sahig, nais niyang tapusin na ang laban na ito. Inihulog ni Jushok ang sarili sa matalim na bakal upang tapusin ang kanyang buhay kasama ang kaluluwa ni Pilguang sa kanyang katawan. Ganap na siyang nahirapan ngayon. Agad na tinawag ni Sumon ang kaluluwa ni Pilguang. Dahan-dahan na nawawala ang kaluluwa nito sa walang katapusang espasyo. Nang ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni Sumon, tumigil din ang orasan sa labas. Nagtaka si Hana kung bakit ayaw pang tumakas ni Sumon mula roon. Sa oras na iyon, patuloy pa ring hinahanap ni Sumon ang kaluluwa ni Jushok. Nakita niya ang maliwanag na mga ilaw sa loob ng isang abandonadong apartment. Dahan-dahan siyang pumasok at lahat ay ibang-iba mula sa labas. Ito ay ang imahinaryong bahay ni Jushok at siya ay nakaupo doon ng mag-isa. Kahit na sinubukan ni Sumon na hikayatin si Jushok na tumakas, ayaw niyang umalis. Nais niyang manatili dahil narito ang kanyang pamilya. Hindi nais ni Sumon na iwanan si Jushok. Nagluha siya at sinabi ang lahat ng nararamdaman niya. Nais niyang protektahan si Jushok at makita siyang patuloy na mabuhay. Nang magsimula ng bumagsak ang bahay, iyon din ang oras kung kailan nakalabas ng ligtas ang dalawa. Agad na pinawi ni Miyok ang lahat ng madilim na alaala ni Jushok. Di nagtagal, dinala ni Sumon si Pilguang upang makipagkita kay Wijen. Ipinwesto niya siya sa loob ng pinto ng impyerno kung saan siya magbubulok. Pagpasok ni Pilguang, agad na nagsikap ang iba pang mga demonyo upang durugin ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, dinadala ni Motak si Jushok sa himpilan ng pulis upang magsalaysay ng kanyang pagkakasala. Dumaan din ang kanyang ina upang magpaalam, ngunit wala nang nasabi si Jushok. Imbes magsorry, tumulo na lang ang kanyang mga luha. Nang gabing iyon, bigla na lamang na tinawag ang teritoryo sa loob ng bilangguan. Pumasok si Jushok sa isang ibang mundo kung saan muli niyang nakita si Minjay. Magkasama nilang niyakap ang isa't isa ng mahigpit. Para bang bumalik ang oras kay Jushok. Ang teritoryo iyon ay nilikha ni Sumon. Nais niyang maging malakas si Jushok at magpatuloy na mabuhay dahil palaging nandoon si Minji sa kanyang tabi, saan man siya magpunta. Nang bumalik na sa kapayapaan ng buhay at wala ng mga demonyo, nais ni Sumon na magtungo sa ibang bansa. Nais niyang maglakbay sa buong mundo upang ipagpatuloy ang kanyang pagnanais sa paghunting ng mga demonyo. Bagaman ayaw ng lahat na iwan si Sumon, hindi nila siya mapigilan. Lumipas ang 6 na buwan at isang araw, hindi sinasadyang nadaanan ni Hana ang music room ni Jushok. Tahimik lang siyang tumigil sa labas at tinitigan siya, ngunit nang umalis siya, bigla na lang si Jushok na lumabas sa harapan niya. Hindi na niya maalala ang anumang bagay tungkol kay Hana. Pumunta siya upang ipakilala sa kanya ang darating na klase ng piano. Ang batang Jihan ay nakapasa na sa graduation exam. Ngayon, dinala niya ang kanyang diploma upang ipakita kay Miyok. Talaga namang natuwa siya. Laging nais ni Miyok na maging mabuting tao si Jihan, at ngayon ay nagawa na niya yon. Tinuturing na ni Miyok si Jihan na parang sariling anak. Ang lahat ng miyembro ay namumuhay ng positibo at masaya. Patuloy nilang iniisip si Sumon, ang batang leader ng grupo. Si Sumon ngayon ay aktibo sa Germany. Tinulungan niya ang komunidad ng pangangaso ng mga demonyo sa buong mundo na mas lumago pa. Ngayon, nakatagpo siya ng isang magandang waitress. Ito ay hindi isang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, kundi isang intensyon. Agad na nakipag-ugnayan si Sumon kay Wijen upang bigyan siya ng isang malaking sorpresa. Nais niyang ipasara ni Jihan ang mga mata at maghintay para sa sorpresa. Nang buksan ni Wijen ang kanyang mga mata, ang waitress ay nakatayo sa harapan niya, at siya ay ang kanyang anak. Hindi na kayang pigilin ni Wijen ang kanyang mga emosyon sa sandaling iyon. Nagyakap ang mag-ina sa kaligayahan. Nang gabing iyon, nagpatuloy ang misyon ng grupo ng pangangaso ng demonyo. Pumunta sila sa parke ng kasiyahan upang magsumon ng mga demonyo. Biglang tinawag ang teritoryo. Napansin ng lahat na bumalik na si Sumon. Dahan-dahan siyang lumabas na nagpasaya sa lahat.
Pagkatapos nito, sabay-sabay nilang pinatumba ang mga masasamang demonyo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.